Ang taong ito ang chairman na nagsisilbi ng sentensya sa bilangguan, pero ang lugar na ito ay teritoryo niya. Ang kapangyarihan ng chairman ay ganap. Maging ang mga gwardiya ng bilangguan ay dapat sumunod sa kanyang mga utos. Kahit nakakulong, lihim na kinokontrol ng chairman ang lahat ng aktibidad sa labas. Ngayong araw, nakatanggap ang chairman ng masamang balita. Namatay ang kanyang anak sa aksidente ng kotse. Sa isang utos lang, pinilit ni Kang Hyun ang mga gwardiya na palayain siya agad dahil gusto niyang personal na ipaghiganti ang anak. Kaarawan pa lang ngayon ng anak ni Kang Hyun, kaya binigyan niya ito ng motorsiklo bilang regalo. Hindi inaasahan, ang regalo mismo ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Habang nakasakay sa motorsiklo ang bata, isang puting kotse ang biglang bumangga sa kanya ng harapan. Namatay siya agad sa matinding banggaan. Ang salarin dahil sa takot ay tumakas sa eksena. Hindi inaasahan, siya pala ay anak ng isang kilalang hukom. Si Pan-ho ay isang napakamatuwid na tao. Hindi pa siya kailanman yumuko sa anumang kapangyarihan. Ngayong araw din ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi niya alam na lihim na binisita ng kanyang anak ang puntod ng kanyang ina. Sa daan pabalik, emosyonal pa rin si Ho Yaung. Sa sandaling iyon, bigla siyang inatake ng hika. Sinubukan niyang gamitin ang gamot sa hika para guminhawa. Subalit, sa isang sandali ng kapabayaan, nawalan siya ng kontrol sa kotse at bumangga sa isang paparating na motorsiklo. Si Ho Yaung, natatakot, bumaba ng kotse para tingnan ang sitwasyon. Sa likuran niya ay ang katawan ng driver. Dahan-dahan siyang lumapit sa biktima para suriin ito. Bigla, may tumunog na telepono sa bulsa ng kaawa-awang binata. Maingat na kinuha ni Ho Yaung ang telepono at nakitang tumatawag ang ina ng biktima. Tumingin siya sa paligid at, nang walang makita, ibinaba ang tawag. Sa sandaling iyon, mahigpit na hinawakan ng biktima ang kamay ni Ho Yaung. Sinubukan niyang tumawag ng tulong, ngunit hindi tumigil ang pagdugo. Nataranta si Ho Yaung at tumawag sa pulis, ngunit muling kumapit ang kanyang hika. Unti-unti siyang bumagsak sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay gumapang siya papunta sa kotse para kunin ang kanyang gamot. Nang maayos na ang kanyang kalagayan, agad niyang tinawagan ang kanyang ama. Gayunman, abala ang kanyang ama sa paghawak ng kaso sa korte at hindi masagot ang telepono. Si Judge Pan-ho ay isang kagalang-galang at responsableng tao. Nang matapos lamang ang paglilitis ay nakita ni Pan-ho ang maraming missed calls mula sa kanyang anak. Dahil sa kutob ng isang ama, agad siyang umuwi. Natagpuan ni Pan-ho ang kanyang anak na nakaupo at umiiyak sa sala. Nababalot ng dugo si Ho Yaung. Malumanay na tinanong ni Pan-ho ang kanyang anak kung ano ang nangyari. Nang makita ang kanyang anak na nahihirapan sa hika, nadurog ang kanyang puso. Sinabi ni Ho Yaung sa kanyang ama na siya ay nakaaksidente. Dahil sobrang takot siya, tumakas siya. Unti-unting lumala ang pakiramdam ni Pan-ho. Pumunta siya sa banyo para kumalma. Bagamat gusto niyang protektahan ang kanyang anak, hindi pumayag ang kanyang konsensya. Pinayuhan ni Pan-ho ang kanyang anak na pumunta sa istasyon ng pulisya at sumuko. Ito ang pinakamabilis na paraan para malutas ang lahat. Pagkatapos, sabay na pumunta sina Pan-ho at ang kanyang anak sa istasyon ng pulisya. Iniwan ni Pan-ho ang kanyang anak na naghihintay sa kotse at pumasok mag-isa para iulat ang insidente. Mabigat ang bawat hakbang ni Pan-ho. Sa isang banda ay ang ugnayan ng pamilya at sa kabila ay ang kanyang tungkuling propesyonal. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, nagpa siya si Pan-ho na pumasok. Sa oras na yon, magulo ang sitwasyon sa loob ng istasyon ng pulisya. Lahat ng tauhan ay inilaan para sa aksidenteng kababanggit lang. Habang ire-report sana ni Pan-ho ang aksidente, nakita niya ang balita tungkol sa biktima. Ang biktima ay si Sung Ha-yeon, pangalawang anak ng chairman ng Construction Corporation. Nang marinig ang pangalang Kang Hyun, nanginig si Pan-ho sa takot. Alam ni Pan-ho na gagawin lahat ni Kang Hyun para ipaghiganti ang kanyang anak. Mabilis na umalis si Pan-ho sa istasyon ng pulisya. Nagulat si Ho Yaung nang makitang umaalis na ang kanyang ama. Pinasulat ni Pan-ho sa anak ang mga detalye habang tiningnan niya ang kondisyon ng kotse sa likuran. Malubhang nasira ang harap ng kotse sa banggaan. Sa kanyang karanasan sa pagsisiyasat, maingat na nilinis ni Pan-ho ang natitirang baka sa kotse. Maingat niyang pinunasan ang bawat patak ng dugo. Pagkatapos ay itinapon niya ang mga damit at kalat na nakadikit sa gulong. Matapos burahin ang lahat ng bakas, pumunta siya sa isang lumang junkyard. Gamit ang posisyon bilang hukom, madali siyang nakabili ng mga kapalit na parte ng kotse. Pagkatapos ay maingat niyang isinamang-sama ang bawat bahagi. Sa panahong ito, naging mainit na usapin sa social media ang kaso. Patuloy na nag-update ang press ng pinakabagong impormasyon. Ayon sa mga eksperto, ang aksidente ay plano ng paghihiganti ng mga karibal. Nagkaroon ng paglilinis sa loob ng organisasyon noon. Ang 5 pinuno ng ibang gang ay misteryosong nawala o namatay at si Kang Hyun ang pinaghihinalaan. Samantala, maraming reporter ang nagtipon sa labas ng bilangguan, sabik makakuha ng balita. Nagsimulang bumukas ang mga bakal na pintuan. Malamig na pumasok si Kang Hyun at ang kanyang mga tauhan. Hindi pinansin ni Kang Hyun ang mga reporter. Pagkasakay ni Kang Hyun sa kotse, mabilis na umalis ang escort convoy. Nakatayo si Kang Hyun nang may paghihirap sa harap ng bangkay ng anak. Iniulat ng pulisya na bumangga ang kotse ng kanyang anak sa ibang sasakyan. Pagkatapos ng aksidente, tumakas ang driver sa pinangyarihan. 30 minutong nagdusa ang anak ni Kang Hyun. Kung naospital siya agad, maaaring nabuhay pa siya. Galit na tinanong ni Kang Hyun kung ano ang parusa para sa salarin. Ang pulisya, sa takot, sumagot na 10 taon lang ang maksimum na sentensya. Para mapawi ang galit ni Kang Hyun, pinatugtog ng pulisya ang usapan ng pumatay.
Nakinig si Kang Hyun sa hirap na paghinga ng lalaki. Hindi niya napigilan ang kanyang luha. Nangako siyang ipaghihiganti ang kanyang anak. Nagsimula ang isang bagong araw. Maagang maaga, may mga taong pumunta kay Panho. Sila ang pamilya ng biktima sa kasong hinahawakan ni Panho. Medyo naguluhan si Panho. Ngayon, nagpasalamat sila sa kanya pero di niya ito matanggap. Lalo lang nadama ni Panho ang kanyang pagkakasala. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat maging mabuting tao. Samantala, nagdaraos si Kang Hyun ng libing para sa namatay niyang anak. Ang buong pamilya ay nakakaranas ng matinding kalungkutan. Hinala ng ina, may gustong manakit sa anak niya at nagdulot ng aksidente. Sa sandaling iyon, bumalik ang panganay na si Sang Hyuk mula sa Amerika. Pumasok si Sang Hyuk at naglagay ng bulaklak sa puntod ng kapatid ng walang emosyon. Tinanong niya ang ama kung paano haharapin ang sitwasyon na wag nang magkunwaring respetadong chairman. Hindi mapakali ang ina nang makita ang kanyang panganay. Si Sang Hyuk pa nga ang unang pinaghinalaan niyang pumatay sa kapatid nito. Galit na lumapit si Sang Hyuk para harapin ang kanyang ina, ngunit mabuti na lang, napigilan siya ng kanyang bunsong kapatid na babae. Napigilan ni Sang Hyuk ang sarili nang makita ang kaawa-awang mukha ng kanyang kapatid. Tahimik na nagmasid si Kang Hyun. Naintindihan niya na hindi ang panganay niyang anak ang may kasalanan. Sinabi niya kay Sang Hyuk na asikasuhin ang lahat at bumalik sa Amerika. Si Sang Hyuk, na may mukha ng pagkabigo, ay lumabas. Nagulat siya nang makitang walang nagbibigay pugay. Sinabi ng isang tauhan na ipinagbawal ng chairman ang lahat na dumalo. Sa labas, maraming reporter ang nagtipon. Pagkalabas ni Sang Hyuk, nagmadaling lumapit ang mga tao para interviewin siya. Maraming tanong ang ibinato kay Sang Hyuk. Malamig na sinabi ni Sang Hyuk, buhay kapalit ng buhay. Kahit kailangan niyang halughugin ang buong bansa, hahanapin niya ang pumatay sa kapatid niya. Pagkatapos magdeklara ng giyera, umalis agad si Sang Hyuk, hindi pinansin ang mga reporter. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Panho si Congressman Jung, isang matalik niyang kaibigan. Uminom sila at nag-usap ng magkasama. Pagkatapos, hiniling ni Panho kay Congressman Jung na may magtapon ng kotse ng kanyang anak. Nagpariwanag si Panho na ayaw niyang makita pa ng anak niya ang lumang kotse ng asawa. Ayaw niyang mamuhay ang kanyang anak sa kalungkutan. Sumang-ayon si Congressman Jung sa kahilingan ng kaibigan. Pagkatapos ng salusalo, nakipagkita si Congressman Jung sa mga miyembro ng buhugang. Gusto ni Congressman Jung na magpadala sila ng tao para nakawin at sirain ang kotse ni Panho. Samantala, umuwi na si Panho. Nalungkot siya nang makita ang kanyang anak sa gayong kalagayan ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, naisulat din ni Ho Yaung ang kanyang mga ginawa. Sinabi ni Panho na nang malaman niyang anak ni Kang Hyun ang biktima, inisip niya ang lahat para iligtas ang anak. Sa pagbubukang liwayway, isang magnanakaw ang lumapit sa bahay ni Panho. Maingat niyang sinira ang kandado ng kotse at mabilis na umalis ayon sa plano ni Gang Leader Mion. Sa itaas, tahimik na nagmamasid si Panho. Binalikan niya ang mga ginawa ng kanyang anak sa araw na yon. Pagkatapos, nagtungo ang dalawa sa sementeryo para magsindi ng insenso para sa kanyang asawa. Sa kanilang pag-uwi, napansin ni Panho ang mga manggagawa na nagkukumpuni ng mga kamera. Maingat niyang tinanong ang manggagawa na nagsabing ang mga kamera ay nasira ng 1 linggo at ngayon ay pinalitan na. Napabuntong hininga si Panho na hindi pa napapanood ang kanyang anak. Habang abala si Panho sa pagbura ng ebidensya laban sa anak, pinangunahan ni Sang Hyuk ang kanyang mga tauhan sa base ng buhugang. Sadyang nagtanong si Mion ng sarkastiko, hindi ba nasa Amerika na si Sang Hyuk? Nainis si Sang Hyuk sa parehong pag-alipusta nila. Inutusan niya silang hulihin ang salarin sa loob ng 3 araw, nagbabantang wawasakin ang lahat sa lugar kung mabibigo sila. Samantala, nanginginig si Ho Yaung habang ikinukwento ang mga detalye ng nakamamatay na aksidente sa kanyang ama. Matapos maging sanhi ng aksidente, tumakas si Ho Yaung sa pinangyarihan. Agad siyang pumunta sa kalapit na repair shop, maingat na nagsuot ng jacket para takpan ang mga mansa ng dugo. Mabuti na lang at hindi napansin ng lalaking empleyado sa tindahan ang takot na hitsura ni Ho Yaung. Matapos mapagawa ang gulong, dinala ni Ho Yaung ang kotse sa isang lawa. Patuloy na tinawagan ng mga pulis ang telepono ng biktima, kaya nabalisa si Ho Yaung. Itinapon niya ang telepono sa lawa para sirain ang ebidensya. Tiniyak ni Panho sa kanyang anak na maayos ang ginawa niya at siya na ang bahala sa lahat. Pagkatapos, nagbalakayo si Panho at lumabas ng kotse. Pinuntahan niya ang may-ari ng repair shop at hiniling na makita ang footage ng CCTV. Bilang kapalit, binigyan siya ni Panho ng malaking halaga ng pera. Nanlaki ang mga mata ng may-ari nang makita ang pera. Pumayag siyang panoorin ni Panho ang footage. Maingat na pinagmasdan ni Panho at nakita ang kanyang anak sa video. Nadurog ang puso niya nang makita ang anak na lubhang nababalisa. Habang hindi nakatingin ang may-ari, mabilis na binura ni Panho ang video. Pagkabalik, tinanong ni Panho kung may alam ba ang mekanikong tumulong sa kanyang anak. Sumagot si Ho Yaung na wala siyang alam, ngunit hindi pa rin lubos na napanatag si Panho. Nag-aalala siya na kapag nalaman ng empleyado, sila ng anak niya ay malalagay sa panganib. Para protektahan ang kanyang anak, inutusan ni Panho na huwag umamin. Kung hinahanap siya ng pulis, magkukunwari si Ho Yaung na wala siyang alam. Samantala, hindi pa bumabalik sa kanyang grupo ang magnanakaw ng kotse. Dumaan siya sa tindahan para salubungin ang kanyang anak. Tila nagulat ang anak nang makita ang kanyang ama. Binigyan niya ng sobre ng pera ang anak at sinabihang dalhin ang ina sa ospital. Pagkatapos ay umalis siya, iniwan ang anak na nalilito. Hindi alam ng magnanakaw na naiulat na ni Panho ang insidente sa pulisya. Nakipagkita si Panho kay Inspector Cherim para gumawa ng peking ebidensya.
Sinabi ni Panho na ninakaw ang kotse ng dating asawa at nangangambang bigla itong lilitaw na magpapahirap pa sa anak niya. Kaya hiniling ni Panho sa pulisya na pribadong ipaalam sa kanya kung makita nila ang kotse. Dahil matagal na silang magkaibigan, madaling pumayag si Cherim sa kahilingan ni Panho. Samantala, patuloy pa ring nagmamaneho ang magnanakaw ng ninakaw na kotse. Inis na tinawagan siya ng leader ng gang at sinabihang itapon agad ang kotse. Kung susuway siya, banta ng leader na paparusahan siya. Pagkatapos niyang magsalita, dumating ang pulisya at pinahinto siya dahil sa paglabag sa pulang ilaw. Kinabahan ng magnanakaw ng hininang pulisya ang kanyang ID. Kinuha niya ang kanyang ID card at iniabot ito sa pulisya. Nang hilingin ng pulisya na i-verify ang impormasyon ng kotse, suhulan ng magnanakaw ang pulis para makalaya. Gayunman, sa sandaling iyon, tumawag ang dispatch center at iniulat na ninakaw ang kotse. Nang malantad ang kanyang pagkakakilanlan, mabilis na tumakas ang magnanakaw. Samantala, hindi pa rin alam ni Panho na natagpuan na ang kotse. Habang kumakain siya ng hapunan kasama ang kanyang anak, dumating si Cherim sa bahay nila. Sinabi niya na ang ninakaw na kotse ay nasa impound na ngayon. Nag-aalala si Panho kaya nagpasya siyang samahan si Cherim sa istasyon ng pulisya. Ayon sa patakaran, kailangan niyang pirmahan ang report pero dahil magkakilala sila, pinauuna ni Cherim ang pagkuha ni Panho sa kotse. Maingat na sinuri ni Panho ang harap ng kotse. Nakikita pa rin ang mga gasgas. May dumating na pulis para inspeksyonin at paandarin ang kotse. Napansin niya na flat ang gulong. Nag-aalala si Panho na makita ang ebidensya kaya gusto niyang makuha agad ang kotse. Nang ma-pull up ang kotse, natuklasan ng opisyal ang isang piraso ng kalat na nakadikit sa gulong. Sa unang tingin, tila ito'y fender ng motorsiklo. Dahil sa maraming taon ng karanasan, nagsuspetsa si Cherim kaya humingi siya ng pahayag kay Panho. Sinabi lang ni Panho na ninakaw ang kotse kahapon. Kahit nangako siyang tutulungan si Panho, kailangan ni Cherim na itago ang kotse para sa karagdagang investigasyon. Pagkatapos, inihatid nila si Panho pauwi. Sinamantala ni Cherim ang pagkakataon para kumuha ng pahayag mula kay Hoyaw. Personal na umakyat si Panho para tawagin ang kanyang anak pababa. Unti-unti nang nawawala ng composure si Hoyaw. Nagtataka siya kung bakit naroon ang mga pulis. Maingat na isinara ni Panho ang pinto ng silid. Sinabi ni Panho sa anak na ikwento ang napraktis nila. Matapos makabawi, bumaba si Hoyaw at umupo para kausapin si Cherim. Ang kalmadong kilos ni Hoyaw ay nagdulot ng hinala kay Cherim. Samantala, nag-aalala si Panho habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, mahusay na hinawakan ni Hoyaw ang mga tanong ni Cherim. Pansamantalang napagtagumpayan nila ang hinala ni Cherim. Kasabay nito, sa punerarya, masakit na tiningnan ni Kang Hyun at ng kanyang pamilya ang larawan ng kanilang anak sa huling pagkakataon. Bumagsak ang ina ng dahan-dahang nagsara ang pinto. Kinain ng apoy ang lahat ng hinawakan nito. Maraming reporter ang nagtipon-tipon sa harap ng villa ng chairman. Gayunman, pinigilan sila ng mga gwardiya kaya nakapasok ang konvoy. Nilapitan ni Sang Hyuk ang kanyang ama at sinabing hahanapin niya ang may sala sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Gayunpaman, ayaw ni Kang Hyun na makialam si Sang Hyuk. Galit na sinabi ni Sang Hyuk na kung ito ang kanyang lolo, iba ang magiging aksyon nito. Nang makita ang galit na tingin ng kanyang ama, nagpasya si Sang Hyuk na umalis. Nag-iisa si Kang Hyun, malalim ang iniisip. Maya-maya pa ay dumating ang kanyang asawa. Sinumbatan niya ito dahil hindi na protektahan ng anak, dapat daw makaramdam siya ng pagkakasala sa pagkamatay ng bata dahil sa regalong ibinigay niya. Malumanay na niyakap ni Kang Hyun ang nababalisang asawa, ngunit nadismaya ito sa kanyang kahinahunan. Napaluha si Kang Hyun at sinabing asikasuhin niya ang bagay na ito. Tila unti-unting bumabalik ang demonyo sa loob niya. Araw-araw, pinakikinggan niya ang recording ng boses ng mamamatay tao. Doon niya napansin na may hikaang pumaslang. Nagpasya si Kang Hyun na pumunta sa istasyon ng pulisya para marinig ang ulat. Maingat siyang naglakad sa paligid ng kotse ni Panho. Inihayag ng pulisya na natagpuan doon ang mga piraso ng motorsiklo. Hinala nila na ang magnanakaw ng kotse ang may sala, pero tiyak ni Kang Hyun na hindi ito ang tunay na pumatay dahil may hika ang salarin. Para makahanap ng karagdagang ebidensya, ipinatawag ni Kang Hyun si Mion para kausapin. Mahiyaing tumayo si Mion sa tabi ng chairman. Inutusan ni Kang Hyun si Mion na hanapin ang magnanakaw ng kotse, kung hindi, lilipulin ang buong gang. Balisa si Mion nang bumalik sa kanilang base. Kung malaman ni Kang Hyun na kasangkot sila sa aksidente, tapos na ang lahat. Si Congressman Joe, nakakaalam lang ng balita, ay hahanapin sana ang hukom nang makita si Panho na naghihintay sa silid. Nagsindi ng sigarilyo si Panho para kumalma. Sa wakas, inamin ni Panho ang katotohanan sa kaibigan na ang anak niya ang nagdulot ng hit and run, sa kasamaang palad, ang biktima ay ang pangalawang anak ni Kang Hyun. Labis na natakot si Congressman Jong. Alam niyang nasa iisang panig na sila ngayon. Kung malaman ito ni Kang Hyun, pareho silang malalagay sa panganib. Iminungkahi ni Congressman Jong ang solusyon kay Panho. Kailangan lang nilang ibintang ang lahat ng kasalanan sa magnanakaw ng kotse at ipadala siya sa ibang bansa para matiyak na mananatiling lihim ito magpakailanman. Gayunpaman, parang pamilyar kay Panho ang pangalan ng magnanakaw ng kotse. Hinanap niya ang mga file sa kanyang mesa at natuklasan na ang magnanakaw ay miyembro ng pamilya ng lola at apo. Nang gabing iyon, malungkot na pinanood ni Panho ang masayang pag-uwi ng lola at apo. Nakaramdam siya ng matinding guilt dahil pareho silang mabubuting tao. Pagpasok nila sa bahay, isang malakas na pagsabog ang naganap na ikinabigla ni Panho. Tumakbo siya para tingnan ang bahay pero huli na ang lahat. Nilamon na ng apoy ang lahat.
Bagamat nakatakas ang lola, hindi siya nakaligtas. Mabilis na tumakbo si Panho para kumuha ng fire extinguisher para patayin ang apoy, pero nabigo. Masyadong malakas na ang apoy. Nakatayo lang si Panho habang pinapanood ang trahedyang nangyayari sa harap niya. Matapos makabawi ng kanyang kumpusura, mabilis na tumakbo si Panho sa kalapit na nightclub. Kumuha siya ng fire extinguisher at bumalik sa nasusunog na bahay. Maraming tao ang dumating para tumulong, pero masyadong malakas ang apoy para makapasok sila. Maya-maya lang dumating ang mga pulis. Sa inisyal na investigasyon, nakilala ang mga biktima bilang lola at apo. Bigla na lang bumalik ang apo na lalaki. Lubha siyang nasasaktan nang malaman ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Napatingin na lang si Panho mula sa malayo, nalulunod sa guilt at hindi kayang harapin siya. Kalaunan, pinuntahan ni Panho si Congressman Jung. Kababalita lang kay Congressman Jung na sinira ang bahay at hinala niya si Kang Hyun ang responsable. Sinabi ni Panho na ang arson ay panliligaw lang ng pansin. Gusto nilang lumitaw ang magnanakaw ng kotse para lumabas ang katotohanan. Pagkatapos, nakipagkita si Congressman Jung kay Mion. Magkakampi na sila ngayon. Kung hindi nila mahanap ang magnanakaw ng kotse, mamamatay silang lahat. Nagalit si Mion sa pagiging kasangkot dito, ngunit kinumbinsi ni Congressman Jung si Mion na magiging ministro si Panho sa hinaharap. Ito na ang pagkakataon nila para mapatalsik si Kang Hyun. Naitala ni Mion ang buong pag-uusap. Samantala, sa kumpanya ng konstruksyon, naggangalit ang mga tunggalian sa loob. Maya-maya pa ay pumasok si Chairman Kang Hyun. Ang buong silid-pulong ay nababalot ng kapaligiran ng kapangyarihan. Agad na yumuko ng may paggalang ang maingay na grupo sa chairman. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na gampanan ang kanilang mga tungkulin, pagkatapos ay umalis si Kang Hyun. Nagtungo siya sa pinangyarihan ng aksidente ng kanyang anak. Sa kanyang kalungkutan, nakaupo si Kang Hyun sa tabi ng kalsada. Naroon din ang pinakamalapit na tauhan ni Kang Hyun. Iniulat ng katulong na sumabog lang ang bahay ng magnanakaw ng kotse. Sa isang sulyap lamang mula sa chairman, agad na umalis ang katulong upang isagawa ang misyon. Hindi rin ito maaaring baliwalain ni Sang Hyuk. Nakakuha si Sang Hyuk ng impormasyon tungkol sa taong nagsunog ng bahay. Sa halip na dalhin ang taong iyon sa chairman, gusto ni Sang Hyuk na ipakilala nito ang pinakamagaling niyang tauhan. Pagbalik ni Sang Hyuk sa apartment, nagulat siya nang makita ang malapit na katulong ng chairman doon. Malamig na inihayag ng katulong na gusto ng chairman makita si Sang Hyuk. Nainis si Sang Hyuk sa aroganteng kilos ng katulong, pero hindi niya maaaring suwayin ang utos ng chairman. Pagdating sa bahay, agad na binugbog si Sang Hyuk ng kanyang ama. Ang malakas na ingay ay nakakuha ng pansin ng ibang miyembro ng pamilya. Tila galit na galit si Kang Hyun. Nagtanim ng galit si Sang Hyuk dahil sa pambubugbog ng ama. Binalaan ni Kang Hyun ang anak na huwag makialam, iginiit na siya mismo ang hahanap sa salarin. Galit na umalis si Sang Hyuk at pinuntahan ang tauhang ipinakilala sa kanya. Nagulat ang tauhan nang makita si Sang Hyuk. Binato ni Sang Hyuk ang malaking bungkos ng pera at hiningi na humanap ng baril at tukuyin ang nagnakaw ng kotse. Nang makita ang malaking halaga ng pera, agad na pumayag ang tauhan. Pagkatapos ay sinimulan ni Kang Hyun ang kanyang operasyon. Dinala niya ang kanyang mga tauhan sa isang repair shop malapit sa lugar ng aksidente. Lumuhod ang natatakot na may-ari ng tindahan. Pumasok si Kang Hyun at tiningnan ang security footage. Agad niyang nakita ang isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero na pumasok sa tindahan. Sinabi ng may-ari ng tindahan na hindi niya kilala ang lalaki. Matapos makuha ang data mula sa video, binigyan ni Kang Hyun ang may-ari ng malaking halaga ng pera. Ang kondisyon ay hindi dapat ipaalam ng may-ari ito kahit kanino. Matapos makuha ang video, unti-unting naunawaan ni Kang Hyun ang sitwasyon. Kasabay nito, kumalat ang balita tungkol sa malaking pagsabog. Nasira ang loob ng magnanakaw nang malaman ang trahedya ng kanyang pamilya. Nabaliw siya at naghangad ng paghihiganti. Ang una niyang target ay si Panho. Nagpadala siya ng banta kay Panho na kung hindi niya babayaran ang halagang hinihingi, makakarating ang totoo kay Kang Hyun. Natakot si Panho na may nakaalam na ng kanyang kahinaan. Sinubukan niyang tawagan ng anonymous number ngunit walang sumagot. Samantala, sa ikalawang palapag, masayang nakikipag-usap si Ho Yaong sa kanyang kasintahan. Hindi inaasahan, ang kasintahan ni Ho Yaong ay ang bunsong anak na babae ni Chairman Kang Hyun. Napagkasunduan nilang dalawa na magkita sa isang coffee shop. Nang makita ang masayang magsyota, binigyan sila ng may-ari ng larawan. Habang mas masaya sila, lalo namang nalulungkot ang anak ng magnanakaw ng kotse. Nagpasya siyang puntahan si Mion para tawagan ang kanyang ama. Nagalit ang magnanakaw nang malaman na gusto ng kanyang anak na maghiganti. Matapos ibigay ng anak ang telepono kay Mion, binantaan siya ng magnanakaw na huwag hanapin siya. Sinabi niyang haharapin niya ang hukom at pagkatapos ay tatakas sa lugar. Samantala, nakatanggap si Sang Hyuk ng balita mula sa kanyang tauhan. Hindi nakatulog si Panho ng buong magdamag. Patuloy siyang pinahihirapan ng mga bangungot. Kinaumagahan, may estranghero na tumawag sa doorbell ng hukom. Nagulat si Panho nang makita ang magnanakaw ng kotse. Galit na pumasok ang magnanakaw sa bahay ni Panho. Ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay ay hindi siya pinatahimik. Nagbanta ang magnanakaw na kung hindi maglilipat ng pera si Panho, ibubunyag niya ang totoo sa lahat. Maya-maya pa ay umalis na ang magnanakaw. Ngayong araw, personal na pumunta si Charim sa lugar ng pagsabog. Sinabi ng mga investigador na sinadya ito ng isang tao. Ang linya ng gas sa bahay ay naputol ng matalim na bagay. Nang buksan ng biktima ang switch, agad na sumiklab ang apoy at sinunog ang lahat. Pinaghihinalaan ni Charim na kasangkot si Chairman Kang Hayon.
Kaya, pinuntahan niya si Kang Hayon para kunin ang kanyang pahayag. Mahinahon na iginiit ni Kang Hayon na hindi siya ang may gawa. Bago umalis si Cherim, hindi inaasahang sinabi ni Kang Hayon na hindi ang magnanakaw ng kotse ang salarin. Naghinala si Cherim sa sinabi ni Kang Hayon, kaya pumunta siya sa taguan ng magnanakaw para obserbahan. Gayunman, matagal na siyang hindi bumabalik doon. Kasabay nito, nagdala si Panho ng 500 milyong won para makita si Congressman Jong. Nais ni Panho na ilipat ni Congressman Jong ang perang ito sa account ng magnanakaw ng kotse. Hindi inaasahan ni Panho na nalaman na pala ni Kang Hayon ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinagtapat ng may-ari ng auto repair shop ang lahat. Maging si Kang Hayon ay nagulat nang malaman ang katotohanan. Para magsiyasat pa, nagpadala si Kang Hayon ng mga tauhan sa scrapyard. Inutusan ni Kang Hayon ang kanyang mga tauhan na bugbugin ang may-ari ng scrapyard. Sa takot, inamin niyang doon bumili si Panho ng mga piyesa ng kotse. Samantala, sa pantalan, lumitaw ang magnanakaw ng kotse, nagtangkang tumakas palabas ng bansa. Naghihintay sa kanya ang mga tauhan ni Mion, dala ang kanyang anak bilang hostage. Mahinahon na lumapit ang magnanakaw at hiningi na lumapit sa kanya ang kanyang anak. Nang makuha ng kanyang anak ang supot ng pera, sinira ng magnanakaw ang pangako at tumakas. Inilabas ng magnanakaw ang kanyang sandata at nakipaglaban sa mga miyembro ng gang. Isang malupit na labanan ang naganap. Sinubukan ng magnanakaw na lumaban ngunit mas marami ang kaaway. Lumaban siya na parang hayop na nakulong. Nang malapit na siyang patayin, isang putok ang tumagos sa ulo ng umaatake. Natakot ang mga tulisan nang dumating si Sang-hyuk. Malamig na binaril at pinatay ni Sang-hyuk silang lahat. Ang buong krimen ay naitala ng anak ng magnanakaw ng kotse. Nang makitang umalis si Sang-hyuk, ang anak, na takot ay tumakbo palayo. Sa loob lamang ng ilang araw, nawala ang lahat ng kanyang mahal sa buhay. Hindi nakatulog si Panho ng gabing iyon. Alam ng mekaniko na ang anak ni Panho ang may sala. Nagbanta siyang ibubunyag ang katotohanan kung hindi siya bibigyan ng pera ni Panho. Samantala, hindi pa rin alam ni Kang Hayon kung sino ang tunay na mamamatay tao. Patuloy niyang inisip na si Panho ang dahilan ng aksidente. Hindi makapaniwala si Kang Hayon na pababayaan ng respetadong hukom ang anak para mamatay. Umuwi si Kang Hayon na may pagod na mukha. Napansin ni Kim Moon na masama ang pakiramdam ng kanyang ama kaya nilapitan niya ito. Ito ang unang beses na nakita niyang umiiyak ang kanyang ama. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang 4 na bangkay sa pantalan. Sa inisyal na investigasyon, napag-alaman na lahat sila ay miyembro ng gang kasama ang magnanakaw ng kotse ni Panho. Nakarating ang balitang ito kay Mion na nagalit nang malaman na may pumatay sa kanyang tauhan. Kasabay nito, dumating si Cherim sa opisina ni Panho at sinabi na pinatay ang magnanakaw ng kotse. Nanginig siya nang marinig ang balita at tinanong kung sino ang pumatay dito. Hinala ni Cherim na malamang isa ito sa mga tauhan ni Kang Hayon. Pagkaalis ni Cherim, nagmadali si Panho papunta sa opisina ni Congressman Jong. Labis ang guilt ni Panho sa pagkamatay ng maraming taong nasangkot. Malamig na sumagot si Congressman Jong na kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang maging masama hanggang dulo. Tinanong ni Panho kung nasaan ang anak ng magnanakaw. Nababalisang sinabi ni Congressman Jung na hindi niya alam kung nasaan siya. Tumakas ang anak ng magnanakaw dala ang pera at si Cherim lang ang mapagkakatiwalaan niya. Takot na tinanong ni Suho si Cherim kung malapit na rin siyang mamatay. Pinatiyak ni Cherim na poprotektahan siya ng mga pulis. Nang makitang umiiyak si Suho, nadurog ang puso ni Cherim. Pagkatapos, ipinakita ni Suho ang video na nakunan niya sa pantalan. Labis ang tuwa ni Cherim na nasa kamay na niya ang mahalagang ebidensyang ito. Samantala, dumating ang mga tauhan ni Kang Hayon sa base ni Mion para harapin siya. Gusto ni Kang Hayon na aminin ni Mion kung sino ang umupa sa kanyang gang para nakawin ang kotse. Tumanggi si Mion na ibunyag ang nasa likod nito pero dahil sa nakatatakot na presensya ni Kang Hayon, napaurong siya. Sinabi pa ni Mion na nang matuklasan niyang isa sa kanyang tauhan ang nagnakaw ng kotse, siya na mismo ang kumilos para ipakita ang katapatan kay Kang Hayon. Unti-unting naubusan ng pasensya si Kang Hayon sa patuloy niyang pagsisinungaling. Nang aalis na si Kang Hayon, inutusan ni Mion ang kanyang mga tauhan na dalhin ang tao. Sinabi niyang ang panganay na anak ng chairman ang nag-utos sa taong ito na patayin ang kanyang tauhan. Inamin ng tauhan ang lahat ng kanyang ginawa. Ang pagsabog sa bahay ay utos din ng asawa ng chairman. Nagulat si Kang Hayon na may kamag-anak na nangahas kumilos ng sarili. Para linawin ang mga pahayag ng tauhan, inutusan ni Kang Hayon si Park na imbestigahan ang gang ni Mion. Samantala, nakikipag-date si Kim Un kay Ho Yaung. Pagkalabas niya, agad na pinatay ni Ho Yaung ang kanyang tablet. Binabasa ni Ho Yaung ang artikulo tungkol sa kapatid niya. Ang ebidensya ng pagpatay kay Sang-hyuk ay nakarating kay Panho. Gusto ni Cherim na siya ang mamuno sa paglilitis at sinabing hindi niya palalagpasin si Sang-hyuk tulad ng nangyari 2 taon na ang nakalipas. Hindi inaasahan ni Panho na pupunta si Kang Hyon sa bahay niya. Walang takot na pumasok si Kang Hyon sa bakanteng bahay. Pagkatapos, pumunta si Kang Hyon sa kwarto at nakakita ng gamot para sa hika. Nagpatuloy si Kang Hyon sa bookshelf para suriin ito. Bago makita ni Kang Hyon ang larawan ni Ho Yaung kasama ang anak niya, tumunog ang orasan. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Kang Hyon mag-iwan ng upos ng sigarilyo bilang mensahe. Samantala, sa paliparan, naghahanda si Sang-hyuk na tumakas patungong Amerika. Subalit, inilagay na ng pulisya si Sang-hyuk sa listahan ng hindi maaaring lumipad. Mahinahon na pinindot ng flight attendant ang call button para sa seguridad. Nakita ni Sang-hyuk ang isang taong papalapit at tumakbo palayo sa paliparan. Agad siyang hinabol ng 2 gwardiya at muntik na siyang mahuli.
Mabilis na umabot kay Kang Hyun ang balitang ito kaya labis siyang nagalit. Ginamit niya lahat ng kanyang resources para hanapin ang kanyang anak. Kailangan ni Kang Hyun hanapin si Sang Hyuk bago siya mahuli ng pulis. Nang gabing iyon, dumaan si Pan Ho sa repair shop para itanong kung nasaan ang mekaniko. Ngunit hindi alam ng may-ari kung saan napunta ang empleyado. Pagkaalis ni Pan Ho, tinawagan agad ng may-ari si Kang Hyun. Sa sobrang galit, hinuli ni Kang Hyun ang tauhan ng kanyang asawa na nagmakaawa sa kanya. Ipinaliwanag niya na ginawa niya yon para mapagaan ang paghihirap ng asawa ng Pangulo. Galit na tinanong ni Kang Hyun kung inutusan ba siya ng asawa, pero matigas itong tumanggi. Malamig na itinutok ni Kang Hyun ang baril sa ulo nito. Bago pa matapos magsalita ang tauhan, isang bala na ang tumagos sa kanyang noo. Pagdating sa bahay, natakot si Pan Ho nang makita ang isang sigarilyo sa mesa. Naunawaan niya na siya ay nalantad. Nakatakas si Sang Hyuk mula sa paliparan at nakipag-ugnayan sa pulis na undercover para sa bangka para sa pagtakas. Masayang umuwi ang opisyal matapos makatanggap ng malaking halaga ng pera. Ngunit isang sorpresa ang nangyari nang salakayin at dinukot siya ng mga nakamaskarang lalaki. Nang alisin ang mga maskara, nagalit ang opisyal nang makitang ang kidnapper niya ay si Cherim. Malamig niyang sinabi na alam niyang tumanggap siya ng suhol. Kung tutulungan siyang mahuli si Sang Hyuk, hindi niya papansinin ang kanyang mga krimen. Dumating na ang napagkasunduang oras. Lumitaw si Sang Hyuk sa daungan ayon sa tabubilin. Akala niya ay tatawid na siya sa hangganan at makakatakas. Gayunman, sinalakay ng Coast Guard ang lugar at inaresto siya. Pagkatapos ay dinala siya sa isang lihim na base. Galit na galit si Sang Hyuk na nangahas si Cherim na arestuhin siya. Ipinakita niya sa kanya ang video recording ng insidente sa daungan. Gayunman, mariing itinanggi ni Sang Hyuk na siya yon. Sinabi ni Cherim na nakakita siya ng isang mahalagang saksi. Kailangan lang niyang dalhin si Sang Hyuk sa korte para matapos ang lahat. Kinabukasan, ayon sa naka-schedule, dumating si Pan Ho sa isang bodega malayo sa sentro ng lungsod. Lihim na binantayan ni Pan Ho ang mekaniko, ngunit hindi niya alam na siya rin ay minamanmanan. Para sa niya sa mekaniko, mabilis na tumakbo si Pan Ho sa kanyang kotse. Pagkabalik ng mekaniko sa base, maingat na pumasok si Pan Ho. Galit na galit ang mekaniko nang makita si Pan Ho na sumusunod pa rin sa kanya. Ipinaliwanag ni Pan Ho na dumating siya para makipag-ayos. Gayunman, ang halaga na hinihingi ng mekaniko ay masyadong malaki. Nagalit siya at sinalakay si Pan Ho. Sa sandaling iyon, dumating ang katulong ni Kang Hyun sa gate. Walang awang binugbog ni Assistant Park ang mekaniko. Nanginig si Pan Ho sa takot. Pagkatapos maayos ang lahat, pumasok si Kang Hyun. Natakot si Pan Ho sa nakakailang presensya ni Kang Hyun. Tinanong ni Kang Hyun kung bakit pinabayaan ni Pan Ho ang kanyang anak mamatay. Nang ilabas ni Kang Hyun ang baril, nagmakaawa si Pan Ho para sa buhay niya. Sinabi ni Pan Ho na inaresto ng pulisya ang panganay na anak ni Kang Hyun. Bukod pa rito, may nakuhang video si Cherim na nagpapatunay ng krimen. Tanging si Pan Ho na lamang ang makapagliligtas kay Sang Hyuk. Hinila ni Kang Hyun ang gatilyo at nagpaputok sa likuran niya. Pinigilan niya ang galit at pinalampas ang buhay ni Pan Ho. Biglang may ideya na pumasok sa isip ni Kang Hyun. Gusto niyang patunayan ni Pan Ho ang katapatan, kaya binigyan niya ito ng baril para barilin ang mekaniko. Si Assistant Park, na nakatayo malapit, ay kumuha ng kanyang telepono at nagvideo. Si Pan Ho, takot na takot, ay itinutok ang baril sa mekaniko. Nang sumigaw ang mekaniko ng pangalang Huyaw, walang awang binaril siya ni Pan Ho. Nanginig si Pan Ho sa takot matapos pumatay ng tao. Mahinahon na tinanong ni Kang Hyun si Pan Ho tungkol sa mga krimen ni Sang Hyuk. Sumagot si Pan Ho na kung mahatulan si Sang Hyuk, tiyak na haharap siya sa kamatayan. Naalala ni Kang Hyun ang nakaraan ng kanyang panganay. Si Sang Hyuk ay isang lalaking walang takot. Dahil lang sa may nagsalita ng masama tungkol sa ama niya, pinatay ni Sang Hyuk ang buong grupo. Sa kabila ng mga karumal-dumal na krimen, hindi magawang talikuran ni Kang Hyun ang anak. Bago umalis si Kang Hyun, ibinigay ni Assistant Park ang contact info kay Pan Ho. Mula ngayon, magpapadala sila ng tao para bantayan si Pan Ho. Nalugmok si Pan Ho sa sitwasyon pero kailangan niyang kumalma para protektahan ang anak. Maya-maya, nakipagkita si Pan Ho kay Cherim para makausap. Si Cherim, walang hinala, ay pumunta para makita siya. Nais ni Pan Ho na magtanong tungkol sa investigasyon, ngunit hindi inaasahan, tinanong ni Cherim si Pan Ho tungkol sa nangyari 2 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang tingin ni Huyaw noong libing. Nababahala pa rin siya dahil hindi pa nahuhuli ang salarin. Pinatiyak ni Pan Ho sa kanya na nakaraan na ang lahat. Inilagay ni Cherim ang buong tiwala niya kay Pan Ho. Sinabi ni Pan Ho na gusto niyang makita si Sang Hyuk, kaya dinala niya ito sa lihim na tagpuan. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Pan Ho, nag-inom siya ng alak. Biglang tumawag si Cherim. Ang naatasang humawak ng kaso ay si Prosecutor So Yeong, ang parehong taga-usig na nagpakulong kay Kang Hyun 3 taon na ang nakalipas. Ang tulong ni So Yeong ay nagpalakas ng loob ni Cherim. Nagsimulang magtanong si Pan Ho tungkol sa mga ebidensyang nakalap ng pulisya. Ipinaliwanag ni Cherim na bukod sa video footage at testimonya ng mga saksi, sinisikap din nilang hanapin ang sandata ng pagpatay. Nang umagang iyon, naghihintay ang mga tauhan ni Kang Hyun sa labas ng bahay ni Pan Ho, gustong dalhin siya para makipagkita sa chairman. Ang lugar ng pagpupulong ay isang villa sa tabing dagat. Maingat na iniulat ni Pan Ho ang sitwasyon kay Kang Hyun. Para guluhin ang investigasyon, iminungkahi ni Pan Ho na magpadala si Kang Hyun ng tao sa istasyon ng pulisya para sumuko. Hindi nagtagal, may dumating na thug sa istasyon ng pulisya, nagsasabing nasaksihan niya ang mga pangyayari sa daungan.
Agad siyang dinala ng mga pulis sa loob para sa interogasyon. Sa nakitang kilos ng thug, alam ni Cherim na espiya ito na ipinadala ni Kang Hyun. Galit na ipinatawag ng mga boss niya si Cherim, binalaan na kung hindi niya palayain si Sang Hyuk, haharap siya sa parusa. Hindi natakot si Cherim, matatag na nagsabing ipagpapatuloy niya ang kaso hanggang sa dulo. Para makakuha ng ebidensya, hinabol ni Cherim ang arms dealer na umaming takot na nagbenta siya ng baril sa taong nagngangalang Robin. Samantala, dumating si Kang Hyun at ang kanyang mga tauhan sa bodega ni Mion. Nagmadaling lumabas ang mga goons para hadlangan sila, ngunit napigilan sila ni Assistant Park. Hinawakan ni Assistant Park ang security guard sa lig at binugbog ito. Ang mga natatakot na tauhan ay nagbigay daan para sa chairman. Umupo si Kang Hyun para harapin si Mion at sinabing gusto niyang hanapin ang lalaking si Robin. Sinabi ni Kang Hyun na kung hindi niya ibibigay si Robin bukas ng umaga, gigibain niya ang lugar. Hindi alam ni Kang Hyun na hinahanap din pala ng pulisya si Robin. Dumating ang mga pulis sa pinagtataguan ni Robin. Pagpasok nila, nagulat silang nakita nilang tinapos na niya ang sarili niyang buhay. Ang pagkawala ng napakahalagang suspect ay lubhang ikinabahala ni Cherim. Tinawagan niya si Panho para makapaglabas ng sama ng loob bilang taong labis niyang hinahangaan. Pagkatapos, sumakay ng taxi si Cherim pauwi. Pagkasakay niya sa kotse, napansin agad ni Panho na may mali sa driver. Mabilis niyang tinawagan si Cherim pero walang sumagot. Kinabukasan, habang namumuno sa paglilitis, hindi makapag-concentrate si Panho sa kanyang trabaho. Natatakot siya tuwing naalala ang pakiramdam ng pagpatay sa isang tao. Maya-maya, pumunta si Panho sa istasyon ng pulisya para hanapin si Cherim. Pero sinabi ng kanyang mga tauhan na hindi pa pumapasok si Cherim. Nag-alala si Panho na baka may masamang nangyari kay Cherim, kaya sila ng mga pulis ay pumunta sa bahay nito. Tumawag pa sila ng locksmith para buksan ang pinto ng kwarto. Magulo ang kwarto na parang may nanloob. Nangangamba si Panho na baka sinaktan ni Kang Hyun si Cherim. Galit na hinarap ni Panho si Kang Hyun, tinanong kung bakit niya idamay si Cherim dito. Malamig na binuksan ni Kang Hyun ang pinto ng kotse at bumaba. Nilapitan niya si Panho at sinabing gagawin lang nito ang pinapayagan niya. Para parusahan si Panho sa kanyang asal, itinali siya ni Assistant Park at pinarusahan. Binalaan ni Assistant Park si Panho na huwag ulitin, kung hindi, siya ang magbabayad. Hindi makatulog si Panho ng gabing iyon kaya nakipagkita siya kay Congressman Jeong. Nag-aalala si Congressman Jeong dahil alam niyang sinusundan si Panho. Para protektahan ang sarili, kailangan ni Panho iligtas ang panganay na anak ni Kang Hyun. Balak ni Panho na gumawa ng peking ebidensya. Gayunman, pansamantala lang itong solusyon. Pagkatapos nito, kailangan ni Panho humanap ng paraan para magpatuloy sa buhay. Naintindihan ni Congressman Jeong ang ibig sabihin ni Panho, kaya pinuntahan niya si Mion. Inihayag ni Congressman Jeong na malapit nang pumasok si Panho sa Blue House. Nakita ni Mion na pagkakataon nito para pabagsakin si Kang Hyun. Kinabukasan, sinimulan na ng tanggapan ng piskal ang investigasyon. Si Soyeong ang namumuno sa investigasyon. Pinaliit niya ang mga kasong may kinalaman kay Kang Hyun, naramdamang walang silbi ang pulis, kaya sumakay siya ng taxi papunta sa bahay ng kaaway. Pagdating niya, agad siyang hinarang ng mga bodyguard. Iginiit ni Soyeong na nandoon siya para arestuhin si Kang Hyun. Masayang kumakain si Kang Hyun kasama ang kanyang pamilya. Nang mabalitaan ang hindi inaasahang bisita, pinasamahan niya si Soyeong sa pribadong silid. Sa harap ng chairman ng sikat na korporasyon, walang ipinakitang takot si Soyeong. Naroroon siya para magdeklara ng gyera. Pagkatapos ng usapan, inalalayan ng estranghero si Soyeong palabas. Sinabi niya na may taong sabik makipagtulungan sa kanya. Maingat na pumasok si Soyeong at hindi sinasadyang umiti nang makita niya si Mion. Yumuko si Mion sa tagausig. Nagsimula ang bagong araw. Isang taong walang tirahan ang pumunta sa istasyon ng pulisya para iulat na ang pagsabog sa bahay ng matandang babae at ang pagpatay sa daungan ay parehas na pinagplano ng isang tao. Ayon sa source na ito, naglunsad na ang pulisya ng manhunt para sa mga suspect. Pareho silang mga iligal na dayuhang manggagawa. Habang pinapanood ang mga kahina-hinalang tao na nakikipagtulungan sa pulisya, nakaramdam ng pagkabalisa si Soyeong. Napagtanto niyang hindi na siya maaaring makipagtulungan sa pulisya, kaya nagpasya siyang bumuo ng bagong koponan at mag-imbestiga ng mag-isa. Samantala, dinala si Panho sa lugar ni Kang Hyun ni Assistant Park. Lumabas na alam na pala ng chairman ang relasyon ni Panho kay Congressman Jeong. Samantala, pinuntahan din ni Panho si Mion. Pinaghihinalaan ni Kang Hyun na lahat ito ay plano ni Panho. Biglang may tumawag sa telepono. Napag-alaman na dinala ni Soyeong ang mga tao sa villa ni Kang Hyun. Nagsimula ang lahat ng mag-ayos ng pagkikita si Mion kay Soyeong. Nagpakita si Mion ng ebidensya na nag-aakusa sa asawa ni Kang Hyun ng panununog. Kaya't buong tiwala na dinala ni Soyeong ang mga tao sa villa ni Kang Hyun. Nang marinig ito, naggitngit sa galit si Kang Hyun. Inutusan ni Kang Hyun si Panho na tumayo at direktang pinabagsak siya. Gayunpaman, pinanindigan pa rin ni Panho ang kanyang kawalang sala. Binantaan ni Kang Hyun na kung sasaktan ni Panho ang kanyang pamilya, ililibing niya ito habang buhay. Matapos madakip at madala sa headquarters, nanatiling arogante si Jae-young. Naninigarilyo pa siya at binantaan si Soyeong. Nakita ito, umiti lang si Soyeong at sinabing malapit na siyang magbayad. Pagkatapos, ibinigay ni Soyeong ang telepono kay Jae-young para makita ang ebidensya. Ito ay usapan sa pagitan ni Jae-young at ng kanyang tauhan. Sa video, si Jae-young mismo ang nag-utos ng panununog. Gayunpaman, hindi pa rin natakot si Jae-young sa akusasyong ito.
Ipinakita ni So Young ang mga larawan ng mga tauhan ni Jae Young na nakikipag-usap sa arsonist. Ang mahalagang punto ay na ang dalawang lalaki ay pinatay sa loob ng ilang araw. Natawa ng malakas si Jae Young at tinanong kung sinusubukan ni So Young na ibagsak ang chairman. Hindi rin itinago ni So Young ang kanyang mga intensyon. Ang asawa ni Kang Hayon ang kanyang kahinaan. Sa sandaling ito, umuwi na si Kang Hayon. Nag-aalalang tumingin siya sa paligid, ngunit hindi niya mahanap ang kanyang anak. Sa intuwisyon ng isang ama, naglakad si Kang Hayon patungo sa aparador. Umupo si Kim na nanginginig sa isang sulok ng silid, natatakot. Tiniyak ni Kang Hayon sa kanyang anak na ibabalik niya ang kanyang ina sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, bumalik si Panho sa opisina. Maingat na naghanda si Panho ng plano para makatakas sa kontrol ni Kang Hayon, lalo na sa mga tauhan niya na laging sumusunod sa kanya. Dahil sa kalagayan ng kanyang asawa, tinawagan ni Kang Hayon si Mion. Subalit, hindi sinagot ni Mion ang telepono. Ang buong plano na ito ay inimbento ni Congressman Jong. Iginiit ni Congressman Jong na tutulungan niya si Panho na makapasok sa Blue House at hindi na sila kailangang matakot kaninuman. Araw-araw, sinisiyasat ni Panho ang asawa ni Kang Hayon. Kailangan ni Panho ng oras para pag-isipan ng lahat. Samantala, sa korporasyon, ang negosyo ay naghihirap at ang kita ay bumaba sa pinakamababang antas. Nagsimulang maghati-hati ang board of directors. Mahigpit na inayos ni Kang Hayon ang sitwasyon sa loob. Bagamat malupit, si Kang Hayon ay may mahusay na kakayahan sa pamamahala. Pagkatapos ng pulong, iniulat ni Assistant Park sa chairman ang tungkol kay Panho. Sinabi ni Assistant Park na si Panho ay lalong nagiging matigas ang ulo. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Panho sa gym. Habang nakatutok si Panho sa kanyang ehersisyo, dumating si Assistant Park. Galit si Assistant Park dahil hindi sinasagot ni Panho ang telepono. Bago pa siya makapagsalita, hinawakan ng lalaki ang kwelyo ni Panho at itinulak sa pader. Bago umalis si Assistant Park, sumigaw si Panho na siya ang namamahala sa paglilitis. Kung kikilos siya ng padalos-dalos para palayain sina Jae Young at Sang Hyuk, tiyak na pagdududahan siya. Nauunawaan ni Panho ang kanyang halaga. Kung papatayin ni Kang Hayon si Panho, tiyak na papatayin ang asawa at panganay na anak ni Kang Hayon. Naintindihan ni Assistant Park ang sinabi ni Panho. Lumapit si Assistant Park at nagbanta kay Panho na kung hindi siya magpapakita bukas, malalagay sa panganib ang buhay niya. Nanginig si Panho habang pinapanood ang assistant na umalis. Kinabukasan, ayon sa napagkasunduan, pumunta si Panho sa dalampasigan para makipagkita sa chairman. Mahinahong tinanong ni Kang Hayon si Panho kung natatakot ba siya sa kamatayan. Hinamong patayin siya ni Panho sa chairman. Bigla na lang bumunot ng baril si Kang Hayon at binaril si Panho. Ang takot na hukom ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Nang makitang nagkakagulo, dali-daling pumasok si Assistant Park para umawat. Ngunit nang makita niya ang titig ni Kang Hayon, umatras siya. Hinawakan ni Kang Hayon ang kwelyo ni Panho at binantaang papatayin siya. Ito ang huling babala niya kay Panho. Pagbalik sa opisina, inutusan ni Panho ang mga tauhan na palayain ang mga bihag. Ito ay para mapawi ang galit ni Kang Hayon. Pagkatapos, personal na sinundo ni Kang Hayon ang kanyang asawa. Magkasama silang bumisita sa puntod ng kanilang anak. Nasasaktan siya tuwing nakikita niya ang litrato nito. Nakita ni Kang Hayon ang asawa niya ng ganito, nakaramdam siya ng lungkot. Alam niya ang ginawa ng kanyang asawa. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Kang Hayon na patawarin siya. Binalaan niya ito na huwag nang gumawa ng kaguluhan muli. Pinagmamasdan pa rin ng tauhan ang bawat kilos ni Panho. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, pumupunta si Panho sa gym para makaiwas sa sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay sumakay ng taxi si Panho papunta sa isang lihim na tagpuan. Nagulat si Panho nang makitang naghihintay sa kanya si Mion. Sinabi niyang malapit nang dumating si Congressman Jong pero gusto muna niyang pag-usapan ang insidente sa pantalan. Marami sa kanyang mga tauhan ang napatay at kasalanan iyon ni Panho. Kaya kailangan ni Panho na tiyakin ang kanilang kaligtasan. Sinabi ni Panho na napagpasyahan niyang pumasok sa Blue House. Para makamit ito, gusto ni Panho na hanapin ni Mion ang anak ng magnanakaw ng kotse. Sa oras na yon, si Congressman Jung ay nagmamaneho sa daan. Sa isang sandali ng kapabayaan, muntik na siyang maaksidente. Hindi niya napansin na may sumunod sa kanya roon. Nang aalis na si Panho, pinigilan siya ni Congressman Jung. Magkasama, nagplano sila kung paano makakapasok si Panho sa Blue House. Ang pagkawala ni Panho ay iniulat kay Assistant Park, na pagkatapos ay dinala ang kanyang mga tauhan sa lihim na tagpuan, pero sa loob, sina Mion at Congressman Jung lang ang naroon. Galit na hinanap ni Assistant Park ang silid ngunit hindi niya natagpuan si Panho. Sinabi ni Mion na umalis na ang kanyang tauhan kanina. Galit na hinanap ni Assistant Park ang paligid ng lugar. Nang buksan ni Assistant Park ang pinto para umalis, umakyat si Panho sa bakod at tumakas. Mabilis na tumakas si Panho bago siya mahuli. Pagpasok niya sa gym, nakita ni Panho ang supervisor na naghahanap sa kanya. Mabilis na nagtago si Panho sa isang sulok at nagpalit ng damit na parang walang nangyari. Naguluhan ang supervisor nang lumabas si Panho. Kalaunan, umuwi si Panho at nagulat nang makita si Kang Hyun na naghihintay sa loob. Malamig niyang tinanong si Panho kung saan siya nagpunta. Sa sandaling iyon, umuwi si Ho Young. Nagulat siya nang makakita ng bisita. Naglakad si Kang Hyun sa pagitan ni Panho at Ho Young. Ang sapatos na suot ni Panho ay kapareho ng sapatos sa larawan. Para maiwasan ang gulo, nagdala si Assistant Park ng maraming tauhan sa palengke. Nagpasya silang wasakin ang base ni Mion hanggang sa lupa. Ito ang kabayaran sa paglaban niya kay Kang Hyun.
Natakot ang mga estudyante sa nakakasindak na eksena, sumisigaw ng tulong. Marami ang napatay. Winasak ng malakas na sunog ang buong gusali. Nagwala ang mga siga, sinisira ang lahat ng nasa daanan nila. Mabuti na lang, nakatakas ang isa sa mga tauhan ni Mion. Nanood siya ng may takot habang brutal na pinapatay ang kanyang mga kasama. Dahil sa galit, matapang siyang kumuha ng armas at sumalakay. Subalit, nangyari na ang pinakamasamang resulta. Ngayon lang naunawaan ni Mion ang trahedya. Ito ang presyong kailangan niyang bayaran. Nakatagpo rin si Congressman Jung sa ganitong sitwasyon. Personal na dinakip at binugbog ni Assistant Park si Congressman Jung. Kahit miyembro ng parlamento si Congressman Jung, walang takot ang mga gangster. Hindi pa alam ni Panho na pinatay na ang kanyang kaalyado. Kagigising lang ni Panho nang tumawag si Assistant Park. Nagmadali siya sa bodega para mag-check. Sa madilim na sulok, natagpuan ni Panho si Congressman Jung na walang malay. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng paglilinis. Nagulat si Soyoung nang malaman na si Kang Hyun ang nasa likod nito. Ang buong puwersa ng pulisya ay nabayaran na. Nagpadala si Kang Hyun ng mga goons para sisihin. Si Soyoung, galit na galit, hinarap ang goon, hinawakan ito sa leg. Subalit, tumanggi siyang umamin kasama ang kanyang mga kasamahan. Samantala, sa ospital, nagkamalay si Congressman Jung matapos ang medical na atensyon. Hindi maintindihan ni Congressman Jung kung bakit sila nadiskubre. Ang mga pangyayari ay hindi na makontrol. Ang bangkay ng mekaniko ay inanod sa dalampasigan. Isang babae na umaangking kasintahan ng mekaniko ang lumitaw. Ito ay nagpatakot kay Panho. Sa sandaling ito, nagpadala si Assistant Park ng video ni Panho na pumapatay. Lahat ng galit ay nagmula sa nakaraan. Malungkot na tumayo si Huyaung sa harap ng larawan ng kanyang ina. Ito ay nagpagilty kay Cherim. Dahil dito, nahulog si Huyaung sa malalim na depresyon. Sa tuwing nakikita niya ang anak na nakahiga sa ospital, nakakaramdam ng guilt si Panho. Hindi niya naprotektahan ang kanyang pamilya. Kinabukasan, kusang pumunta si Panho para kausapin si Kang Hyun. Sa isang gabi lang, inalis ni Kang Hyun lahat ng kaalyado ni Panho. Nagbanta si Kang Hyun na kung lalaban pa si Panho, papatayin niya ang anak nito. Ngayon ang araw ng paglilitis kay Sang Hyuk at si Panho ang hukom. Maraming ebidensya ang ipinakita ni Soyoung laban kay Sang Hyuk. Ngayon naman ang turn ng abogado ng depensa. Nagtalo ang babaeng abogado na kulang ang ebidensya ni Soyoung para hatulan si Sang Hyuk. Pinanindigan niya ang kawalang sala ng kanyang kliyente. Tahimik na tumingin si Panho sa paligid tapos nagpa siyang ihinto ang paglilitis. Galit siyang bumalik sa kanyang opisina. Pinagmamasdan pa rin siya ng mga tauhan ni Kang Hyun. Dahil nag-aalala sa anak, tinawagan ni Panho si Huyaung. Kasalukuyang nakikipag-date si Huyaung sa bunsong anak na babae ni Kang Hyun. Habang nasa banyo si Kim An, biglang lumitaw si Jaeyoung sa harap ni Huyaung. Malamig na tinanong ni Jaeyoung kung saan sila nagkita. Matapat na sumagot si Huyaung na nagkita sila sa memorial. Sinabi ni Jaeyoung na ang bunso niyang anak ay mahiyain. Labis na nalungkot si Kim An sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kaya kung lolokohin ni Huyaung ang anak niya, agad niyang papatay nito. Sa sandaling yon, bumalik si Kim Yun. Nagulat siya nang makita ang kanyang ina doon. Agad namang naging mabait si Jaeyoung nang makita ang kanyang anak. Matapos ang maikling pagbati, umalis na siya. Nang gabing iyon, habang kumakain, sinabihan ni Panho ang kanyang anak na pansamantalang tumira sa bahay ng kanyang tiyuhin sa Amerika. Nagulat si Huyaung nang gusto siyang paalisin ng kanyang ama. Nang tanungin niya ang dahilan, hindi sumagot si Panho. Galit na hinampas ni Huyaung ang mesa at nagmadaling pumunta sa kanyang silid. Mabilis siyang pinigilan ni Panho, ngunit nahulaan na ni Huyaung na ang lalaki kahapon ay si Chairman Kang Hyun. Tinanong ni Huyaung kung nagbabanta ba si Kang Hyun sa kanyang ama. Iginiit ni Panho na hindi. Lalo lang itong nagpagalit kay Huyaung. Kung mapawalang sala si Sang Hyuk, susuko si Huyaung. Hindi maintindihan ni Panho kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala ni Huyaung sa kaso. Nagwala si Huyaung, sumigaw na pinatay ng hayop ang kanyang ina. Sinubukan ni Panho na ipaliwanag na ang ina ni Huyaung ay nagdusa mula sa depresyon, ngunit naniniwala si Huyaung na tinatago lang ng kanyang ama ang katotohanan. Hindi matanggap ni Huyaung ang pag-ugali ng kanyang ama. Biglang may ideya na pumasok sa isip ni Panho. Natatakot na tinanong ni Panho kung sinadya ba ni Huyaung na saksakin ang anak ni Kang Hyun. Sa puntong ito, lumapit si Huyaung at umamin. Dahil sa galit, sinampal ni Panho ang kanyang anak. Tuluyan nang nasira ang relasyon ng mag-ama. Kinabukasan, nagising si Panho na sobrang pagod. Pumunta siya sa kwarto ni Huyaung pero umalis na ang kanyang anak. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang anak pero walang sumasagot. Sa labas, naghihintay pa rin ang tauhan ni Kang Hyun kay Panho. Pagkatapos, sumakay si Panho ng taxi papuntang opisina. Biglang may narinig na boses ng isang babae. Lumabas na buhay pa pala si Mion matapos ang paglilinis. Gusto ni Mion na ideklara ni Panho na nagkasala si Sang Hyuk. Pagkatapos, haharapin nila isa-isa ang pamilya ni Kang Hyun. Ngayon ang araw ng paglilitis. Ang abogado ni Sang Hyuk ay nagdala ng isang huwad na saksi. Nagpatotoo ang saksing ito na nasa daungan siya ng gabing iyon. Noong oras na yon, may lalaking nakaitim na pumapatay ng isang tao. Ngunit dahil madilim, hindi niya malinaw na nakita ang mukha ng salarin. Sinamantala ito ng babaeng abogado at nilinaw na wala si Sang Hyuk sa daungan. Para mas kapani-paniwala ang kanyang punto, inatake rin ng abogado si Prosecutor Soyeong. Si Soyeong ay may dating galit kay Kang Hyun. Dito, nakita ni Panho na nasa disbentaha si Soyeong kaya pansamantalang itinigil ang paglilitis.
Pagkatapos, nagmadali si Panho sa ospital para bisitahin si Congressman Jong. Sinabi ni Panho na ang tanging paraan para makaligtas ay pumasok sa Blue House. Nang gabing iyon, tinawagan ni Panho ang tauhan ni Cherim, humihingi ng tulong sa isang bagay. Narinig ito ng isang undercover na pulis at agad na tinawagan si Kang Hyun. Nang malaman na lumalaban si Panho, tumawa lang si Kang Hyun. Pinasabi ni Kang Hyun sa sekretarya na tawagan si Panho, tanungin kung hinahanap niya ang anak. Nagmamadali si Panho na nagmaneho papunta sa tagpuan. Naghihintay din doon si Kang Hyun. Tinanong ni Kang Hyun kung bakit nakikipag-date ang anak ni Panho sa anak niya. Agad na lumuhod si Panho sa harap ni Kang Hyun. Nagmakaawa si Panho kay Kang Hyun para sa mas maraming oras para paghiwalayin sila. Naintindihan ni Panho na mahal ni Kang Hyun ang kanyang bunsong anak na babae. Nangako si Panho na tutulungan niya ang panganay na anak ni Kang Hyun na patunayan ang kawalan ng sala. Pagkaalis ni Kang Hyun, pumasok si Panho at nakita ang kanyang anak. Nagulat si Ho Young nang makita ang kanyang ama. Hiniling ni Kim Eun kay Panho na huwag nang pagalitan si Ho Young. Ngumiti si Panho at sinabing hindi niya gagawin yon. Pagka-uwi, tinanong ni Panho kung bakit pinili ng anak niya ang bunsong anak ni Kang Hyun. Hindi pa rin makapaniwala si Panho na binalak ng anak niya na salakayin ang pamilya ni Kang Hyun. Lumapit si Ho Young sa kanyang ama. Marahan niyang niyakap ang kanyang ama at humingi ng tawad. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi na siya makikipag-date kay Kim Eun. Samantala, nalungkot si Kang Hyun nang makitang natatakot sa kanya ang kanyang anak. Naunawaan ni Kim Eun na labis na naghihirap ang kanyang ama. Ang pinaka-nakakaintindi sa kanya sa pamilya ay ang kanyang bunsong anak na babae. Niyakap ni Kang Hyun ang kanyang anak. Kinabukasan, nagpatuloy ang paglilitis kay Sang Hyuk. Sa pagkakataong ito, ang saksi ay ang nagtitinda ng armas. Ipinakita ni Soyeong ang mga larawan ng pinaslang na tauhan. Sinabi niya na ang pagkamatay na ito ay may kaugnayan sa korporasyon ni Chairman Kang Hyun. Itinanggi ng babaeng abogado ang sinabi ni Soyeong. Upang patunayan ang kanyang punto, inanyayahan ni Soyeong ang isa pang saksi. Nagulat ang lahat sa loob ng silid ng hukuman sa paglitaw ni Cherim mula sa gate. Tahimik na naglakad si Cherim papunta sa silid ng korte. Tila nagulat si Panho na buhay pa si Cherim. Ipinakita ni Cherim ang lahat ng kanyang investigasyon mula sa pagbabalik ng saksi hanggang sa tangkang pagtakas ni Sang Hyuk. Gayunpaman, ang lahat ng mga ebidensya ay sinira ng isang tao. Inasahan ito ni Cherim kaya itinago niya ang anak ng magnanakaw sa ligtas na lugar. Ibinaling ni Soyeong ang kanyang tingin kay Panho. Napilitan si Panho na tanggapin ang kahilingan ni Soyeong. Pansamantalang natapos ang paglilitis. Galit na galit si Kang Hyun at tinanong si Panho kung paano haharapin ang sitwasyon, pero kahit si Panho ay walang maisip na solusyon. Mula nang matuklasan ang relasyon ni Ho Young at Kim Eun, tuluyan na niyang pinutol ang komunikasyon sa kanya. Masakit sa dibdib ni Ho Young na makita ang kasintahan na naghihintay sa ibaba. Pagkatapos, pumunta si Kim Eun sa library na madalas puntahan ni Ho Young. Hindi niya maintindihan kung bakit iniiwasan siya ni Ho Young. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya dahil sa kilos nito. Galit na umalis si Ho Young pero hinabol siya ni Kim Eun. Sinabi ni Ho Young na ang ama ni Kim Eun ay isang nakakatakot na tao. Kung ipagpapatuloy nila ang relasyon, maaaring malagay sa panganib ang buhay ng ama ni Ho Young. Nagulat si Kim Eun sa sinabi ni Ho Young. Wala na siyang malay. Umiindayog ang kanyang katawan at bumagsak siya. Nabalitaan ni Kang Hyun ang pagkakaospital ng kanyang anak. Galit na galit siya nang makita itong nakahiga sa kama ng ospital. Ipinakita ni Jae Young kay Kang Hyun ang telepono ng kanyang anak. Ang dahilan ng pagkawala ng malay ni Kim Eun ay si Ho Young. Nagalit si Kang Hyun nang malaman na tinrato ni Ho Young ng masama ang kanyang anak. Samantala, sa isang pampublikong lugar, nakipagkita si Cherim kay Panho. Pinaghihinalaan niya na si Panho ay sinuhulan ni Kang Hyun. Ngunit ngayon, pumunta siya dahil sa aksidente ni Sang Hyun. Nalaman niya na hindi ang magnanakaw ang may sala, pero hindi inihayag ni Cherim ang tunay na salarin. Ang mahalaga ngayon ay mapakulong si Sang Hyuk. Takot na tumawag si Panho kay Ho Young, pero huli na ang lahat. Nakipagkita na si Kang Hyun kay Ho Young ng pribado. Sa harap ng kaaway, hindi nagpakita ng takot si Ho Young. Gusto ni Kang Hyun na alagaan ni Ho Young ang anak niya hanggang gumaling. Tinanong ni Ho Young kung bakit ipinagbawal ni Kang Hyun na makita si Kim Eun. Naintindihan ni Ho Young na ang pagtanggi ay maglalagay sa kanya at ama niya sa panganib. Medyo nagulat si Kang Hyun sa asal ng binata. Bigla na lang kumapit ang hika ni Ho Young. Pinilit niyang pigilan ang atake ng hika pero napansin ito ni Kang Hyun. Napagtanto ni Kang Hyun na ang taong nasa harap niya ang dating pumatay sa kanyang anak. Nang gabing malasing si Cherim, siya'y dinukot ng mga tauhan ni Kang Hyun. Nakaramdam si Panho na may mali pero hindi niya ito pinansin. Dinala ng mga tauhan si Cherim sa isang bakanteng bukid. Habang papatay na siya, dumating ang mga tauhan ni Soyeong para iligtas siya. Mabilis na nadakip ang mga tauhan ni Kang Hyun. Nagbanta si Soyeong sa kanyang mga tauhan na kung ibubunyag nila na buhay pa si Cherim, personal niyang ipapadala sila at ang kanilang mga kasabwat sa kabilang mundo. Sa kasalukuyan, naalala ni Kang Hyun ang huling video ng mamamatay tao. Gayunman, pinayagan pa rin ni Kang Hyun na umuwi si Ho Young. Napabuntong hininga si Panho nang makitang ligtas na bumalik ang kanyang anak. Sinabi niya na kung magtatapat si Ho Young, papatayin siya ni Kang Hyun. Gayunpaman, hindi alintana ni Ho Young ang kanyang sariling kaligtasan. Sa simula pa lang ay nagplano na siyang maghiganti para sa kanyang ina. Nainis siya nang makitang nagsisikap pa rin ang ama na panatilihin ang dignidad bilang hukom. Naisip niya na kung patas ang batas, dapat ay pinarusahan si Sang Hyuk sa kanyang mga krimen.
Ang mga salita ng kanyang anak ay bumabagabag kay Panho. Kinabukasan ay araw ng paglilitis. Sinimulan ni Suho na ikwento ang buong pangyayari sa pantalan. Sinabi ni Suho na balak nilang tumawid ng hangganan at tumakas, ngunit sa huli, nasaktan ni Sang Hyuk ang kanyang ama. Ngayon ay turn na ng babaeng abogado na magsalita. Ipinagtatanggol niya na hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinabi ni Suho. Dahil sobrang dilim, baka napagkamalan niya lang ang ibang tao. Nadurog ang puso ni Suho at napaiyak siya. Iginiit ni Suho na hindi niya maaaring pagkamalan ang pumatay sa kanyang ama. Ang mga salita ni Suho ay nagdulot ng matinding guilt kay Panho. Bumalik si Panho sa opisina para tawagan ang kalihim ng Pangulo para sa private meeting. Tinanong niya kung kailan ang susunod na appointment. Nagulat ang kalihim na makitang interesado sa politika ang matuwid na si Panho. Sinabi ng kalihim na mangyayari ito pagkatapos ng paglilitis. Kailangan bigyan ng angkop na sentensya si Sang Hyuk. Pero ang tunay na inaalala ni Panho ay ang kanyang sariling kapalaran. Kung masentensyahan si Sang Hyuk, siya mismo ay malalagay sa panganib. Sinabi ng kalihim na sa loob ng 2 buwan, ibabagsak nila ang kumpanya ni Kang Hyun. Sumapit ang bagong araw. Nababalisa si Panho dahil tila mapanganib ang lahat ng opsyon. Tinawagan niya si Myeon para pag-usapan ang plano. Ito lang ang kanilang pagkakataon at ang pagkabigo ay kamatayan para sa lahat. Samantala, sa ospital, nakabawi na ng malay si Kim Yoon. Nagulat siya nang makitang nakaupo roon si Ho Yaung. Tinanong ni Ho Yaung kung okay lang ba siya. Nag-aalala si Kim Yoon kung may ginawa ba ang kanyang ama sa kanyang nobyo. Naantig si Ho Yaung sa taos pusong pag-aalala niya at lumapit para aliwin siya. Pinagmasdan ni Kang Hyun ang lahat ng ito. Biglang tinawagan ni Panho si Kang Hyun. Sinabi ni Panho na may paraan siyang iligtas si Sang Hyuk at gusto niyang makipagkita. Sinamahan siya ni Assistant Park at ipinakita ang recording ng usapan ng salarin at pulisya. Natakot si Panho nang malaman na natuklasan ni Kang Hyun ang kanyang kahinaan. Sinabi ni Kang Hyun na may hika ang salarin at pinaghihinalaan niya ang anak ni Panho. Ngunit ngayon, kasama ni Ho Yaung ang bunsong anak na babae ni Kang Hyun. Tinanong ni Kang Hyun kung sinadya ni Ho Yaung nasaktan ang kanyang anak. Nanginig si Panho at sumagot na nagkataon lang iyon lahat. Nagbanta si Kang Hyun na kaya niyang pawalain si Ho Yaung. Galit na sinabi ni Panho na pinatay ng panganay ni Kang Hyun ang kanyang asawa. Nang marinig ito, nagalit na galit si Kang Hyun. Pareho silang nawalan ng mahalagang tao. Nanginig si Panho at lumuhod, nagmakaawa na siya na lang ang sisihin para sa anak. Galit na umalis si Kang Hyun nang hindi nagsasalita. Sa daan pa uwi, inutusan ni Kang Hyun si Park na imbestigahan ang sinabi ni Panho. Ngunit hindi inaasahan, hinarangan sila ng maraming sasakyan. Si Panho, takot na takot, tumawag kay Myeon para tumigil pero walang sumagot. Pinalibutan ng kanyang mga armadong tauhan ang kotse. Bumaba si Assistant Park at itinutok ang baril sa mga tauhan. Bigla, binuksan ni Kang Hyun ang pinto ng kotse at lumabas. Nang makita si Kang Hyun, natakot at tumakas ang buong grupo ng mga tauhan. Kinabukasan, nakipagkita si Congressman Jeong sa testigo. Umupo siya at nagtiwala kay Suho. Alam niya kung sino ang may sala sa pagkamatay ng pamilya ni Suho. Iginiit ni Congressman Jeong na si Panho ang salarin habang nasa panig ni Cherim si Panho. Si Suho, bagamat nag-aalinlangan sa sinabi ni Congressman Jeong, napahikayat nang ipakita ang litrato nilang dalawa. Sa sandaling iyon, lumapit si Cherim at tinanong si Congressman Jeong kung anong ginagawa niya doon. Pagkatapos, dumating ang mga investigador. Gusto nilang dalhin ang testigo sa ibang lokasyon. Hindi pinahihintulutan ng batas ang mga saksi na makasama ang mga investigador. Nawalan na ng tiwala si Suho kay Cherim. Kahit anong paliwanag niya, wala nang silbi. Alam niyang hindi na niya kayang protektahan si Suho. Walang magawa habang pinapanood ang kongresista na inaakay ang mahalagang saksi. Samantala, nakipagkita si Panho sa kalihim ng Pangulo sa may Han River Bridge. Gusto ni Panho na makapasok sa Blue House pagkatapos ng kaso, kung hindi ay wala siyang kapangyarihan kay Sang Hyuk. Sinabi ng kalihim na kailangan nilang sundin ang tamang proseso. Bigla, ipinakita ng kalihim ang litrato ni Panho na nakikipagkita kay Kang Hyun. Nadismaya ang kalihim dahil nagtiwala siya sa maling tao. Sinabi niyang may iba pa silang mapagpipilian para sa posisyon sa Blue House. Nalungkot si Panho dahil nawala na ang huling pag-asa niya. Nang gabing iyon, sa villa sa tabing dagat, dumating si Kang Hyun para kausapin si Suho. Tinanong ni Suho kung si Panho ang may kagagawa ng aksidente. Nais ni Suho na makatanggap ng angkop na sentensya si Panho. Nagpatuloy ang paglilitis, nagulat si Soyeong nang baguhin ng saksi ang kanilang patotoo. Itinanggi ni Suho na si Sang Hyuk ang may kasalanan. Sinabi niya na ang lahat ng sinabi ni Suho ay pinilit ng babaeng inspektor. Unti-unti nang bumabalik ang mga bagay laban sa prosekusyon. Paulit-ulit na inakusahan ng abogado ng depensa si Soyeong na may galit kay Kang Hyun. Hindi makapagbigay ng huling hatol si Panho kaya pinalawig niya ang paglilitis. Samantala, iniimbestigahan ni Kang Hyun kung sinaktan ng panganay niyang anak ang asawa ni Panho. Labis na nadismaya si Kang Hyun sa kanyang anak. Noon, nasa bilangguan si Kang Hyun kaya walang nagsabi sa kanya. Dinala ng mga direktor si Sang Hyuk sa Amerika para makaiwas sa kaso. Hindi lamang si Kang Hyun kundi pati sina Soyeong at Cherim ang nahihirapan. Sila ay itinutulak sa bingit. Gayunpaman, ayaw pa ring sumuko ni Soyeong. Ito na ang huling pagkakataon nila para makulong si Kang Hyun. Nalungkot si Cherim na ang hukom na iginagalang niya ay nagtatrabaho na ngayon para sa kontrabida. Sinabi niya na may paraan siya para maresolba ang kaso. Nang gabing yon, nang umuwi si Panho, pumasok si Secretary Park at binugbog siya.
Inutusan niya si Panho na tawagan si Mion. Nagkunwaring hindi naintindihan ni Panho. Nagbanta si Secretary Park na papatayin niya si Panho kung matagpuan niya si Mion kahit ano pa ang utos ng chairman. Pagkaalis ng sekretarya, umuwi agad si Hoyeong. Nagulat si Hoyeong nang makitang nakahiga sa sahig ang kanyang ama. Nadurog ang puso ni Hoyeong nang makita ang ama niyang labis na nalulungkot. Maya-maya, tumawag si Cherim at nakipagkita kay Panho. Seryoso siyang nagtanong tungkol sa aksidente ni Sangyon. Pinaghihinalaan niya na hindi ito nagkataon lamang. Nahulaan din ni Panho kung ano ang gustong sabihin ni Cherim. Plano pala ito ni Hoyeong para ipaghiganti ang kanyang ina. Sinabi ni Cherim na kung mahatulan ang panganay na anak ni Kang Hyun, hindi niya papansinin ang katotohanang itinago ni Panho. Ito ay isang direktang banta sa hukom. Nagpasya na si Panho na ibunyag ang lahat at gusto ring protektahan ni Cherim ang kanyang anak. Kanina, nakipagkita si Cherim sa kasintahan ng mekaniko. Malungkot na ikinuwento ng babae na noong nakaraang taglagas, nakipagkaibigan ang anak ni Panho sa mekaniko. Inupahan niya ang mekaniko at ang kasintahan nito para tiktikan si Sanghyun. Nang malaman na binigyan ni Kang Hyun ng motorsiklo ang anak niya, inutusan sila ni Hoyeong na bantayan ang anak ni Kang Hyun. Sa kaarawan niya, sinundan siya ng dalawa hanggang sa villa at nagmasid mula sa malayo. Pagkaalis ni Sangyon, tinawagan ng mekaniko si Hoyeong para ibalita at nangyari ang di maiiwasang pangyayari. Tumakbo si Hoyeong at pinatay si Sangyon. Lihim na sinundan ng mekaniko si Hoyeong para mangikil habang naghintay ang kasintahan niya sa bahay. Iyon din ang huling beses na nakita niya ang kanyang nobyo. Ilang panahon matapos mamatay ang mekaniko, si Hoyeong mismo ang dumating para aliwin ang babae. Nangako si Hoyeong na gaganti sa mga nagdulot ng kamatayan ng nobyo niya. Alam ni Panho at Cherim ang tunay na layunin ni Hoyeong. Dahil sa puot, matagal nang pinaplano ni Hoyeong ang kanyang paghihiganti. Pagkarinig ng mga salitang ito, unti-unting nawalan ng katinuan si Panho. Para mabawi ang kontrol, humingi si Panho ng sigarilyo kay Cherim. Ginamit ni Panho ang dahilan ng paglabas para manigarilyo upang tumawag sa telepono. Ngayon, alam na ni Cherim ang katotohanang palaging itinatago ni Panho. Kaya, gusto ni Panho na kumuha ng taong papatayin si Cherim. Pagkatapos ng usapang ito, umuwi si Panho na mabigat ang puso. Tumayo si Panho sa harap ng pinto ng kwarto ng anak, naglakas loob na lumapit, pero hindi masimulan buksan ito. Hindi pa rin siya makapaniwala na magiging mamamatay tao ang kanyang anak. Nagsimula ang bagong araw. Sa kainan ng pamilya, nakita ni Kang Hyun ang bunso niyang anak na masayang nagte-text sa nobyo. Bigla, humingi ng tawad si Jeong sa kanyang asawa. Sobrang nasasaktan siya sa pagkawala ng kanilang anak. Nakita ang lungkot ng asawa, lalo pang nagulumihanan ang damdamin ni Kang Hyun. Naintindihan niya ang sinabi ng asawa, kaya pagkatapos ng almusal, personal siyang pumunta sa bilangguan. Nagulat si Sang Hyuk nang makita ang kanyang ama. Mahigpit na tinanong ni Kang Hyun ang anak kung kilala niya ang asawa ni Panho. Nagsinungaling si Sang Hyuk, sinabing hindi niya alam ang pangalan. Gayunman, idinagdag ni Sang Hyuk na siya at ang kanyang ama ay may dugo ng dyablo sa kanila at ipinanganak silang maging hari. Nagalit si Kang Hyun dahil ginamit ng anak niya ang dahilang ito para bigyang katwiran ang kanyang krimen. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang patawarin ang kanyang anak. Malamig niyang sinabi na mapapawalang sala si Sang Hyuk. Dapat lang umupo si Sang Hyuk at maghintay sa kanyang paglaya mula sa bilangguan. Bago umalis ang ama, tinanong ni Sang Hyuk kung pwede silang maghapunan, pero nanatiling malamig at tahimik si Kang Hyun. Nang gabing iyon, nanloob si Mion sa bahay ng kasintahan ng mekaniko. Natakot ang babae nang makita si Mion at ang kanyang mga tauhan. Mahinahon na tinanong ni Mion ang babae kung ano ang sinabi niya sa babaeng inspektor. Kinabukasan, tinawagan ni Mion si Panho. Ipinahayag niya ang kanyang dismaya na hindi tinupad ni Panho ang pangako niya. Sinusubukan niyang tumakas sa hirap na sitwasyon mag-isa at iwan siya. Nanatiling tahimik si Panho nang malaman ni Mion na si Hoyaong ang nagplano ng pagkamatay ni Sang Hyun. Kaya naman nagbanta si Mion na kung ayaw niyang ilantad ang katotohanan, kailangan niyang pumasok sa Blue House. Ito lang ang tanging pag-asa ni Mion na mabuhay. Bago pa makabawi si Panho sa kanyang pagkagulat, inihayag ni Mion ang isa pang lihim. Kahapon, nakipagkita ang anak ni Panho sa mga tauhan ni Mion para bumili ng mga armas. Nagtataka si Mion kung ano ang binabalak ni Hoyaong. Natakot si Panho, tinanong niya si Mion kung inihatid ba niya ang mga kalakal sa kanyang anak. Tiniyak ni Mion kay Panho na naayos na niya ang lahat. Isang pagpupulong ang idinaos para maghanda sa huling paglilitis. Ang kasong ito ay malaki at kinasasangkutan ng maraming makapangyarihang puwersa. Hindi agad nakapagdesisyon si Panho dahil wala siyang masyadong oras na natitira. Kaya't napagpasiyahan ni Panho na makipagkita sa kalihim ng Pangulo. Ngunit una, kailangan munang alisin ni Panho ang taong sumusunod sa kanya. Tinawagan ni Panho ang seguridad at hiniling na arestuhin ang stalker para sa interogasyon. Sinamantala niya ang pagkakataon, nagpalit ng damit si Panho at pumunta sa lugar ng tagpuan. Nagulat ang sekretarya ng Pangulo nang gusto siyang makita ni Panho. Sinabi ni Panho na may paraan siya para puksain si Kang Hyun at ang korporasyon nito, pero kapalit, dapat payagan siya ng sekretarya na pumasok sa Blue House pagkatapos ng paglilitis. Nangako rin si Panho na hahatulan si Sang Hyuk ayon sa kagustuhan ng sekretarya. Samantala, pumunta si Soyeong sa bahay ng kasintahan ng mekaniko. Subalit, nawala ang saksi nang walang bakas. Sinisi ni Soyeong ang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang saksi. Pagbalik sa opisina, nagulat si Soyeong nang makita si Panho na nakaupo roon. Nagtataka siya kung bakit nandoon ito. Sumagot si Panho na may gusto siyang pag-usapan sa kanya.
Nadismaya si Soyeong na nandoon ang tauhan ni Kang Hyun pero gusto pa rin niyang marinig ang sasabihin nito. Seryosong ipinahayag ni Pan Ho na hahatulan niya si Sang Hyuk. Nagulat si Soyeong nang makitang nagbago ang ugali niya. Ipinaliwanag ni Pan Ho na lahat ng nagawa niya noon ay dahil pinagbantaan siya ni Kang Hyun. Pagkatapos ng kaso sa korte, opisyal siyang papasok sa Blue House. Para tuluyang pabagsakin si Kang Hyun, kailangan ni Pan Ho ang mga file ng investigasyon na nakolekta ni Soyeong. Gusto ni Pan Ho ibigay ang mga ito sa Blue House para iproseso. Matagal nag-isip si Soyeong bago tumayo at binuksan ang kabinet. Nasa loob ang lahat ng dokumentong masigasig niyang inimbestigahan. Bago ibigay ang mga dokumento, sinabi ni Soyeong na hindi niya makontak si Cherim. Sinabi ni Pan Ho na nagkita sila pero hindi niya alam kung saan pumunta. Inihayag din niya na ang tunay na salarin ay ang kanyang anak. Tinitigan siya ni Soyeong at sinabing may ebidensya siyang laban kay Ho Yaong. Pagkatapos, malamig na kinuha ni Pan Ho ang mga file at umalis. Nang gabing iyon, sa pamilyar na tulay, naghihintay si Pan Ho. Bigla may humintong itim na kotse. Nang bumaba ang bintana, lumitaw ang kakaibang mukha kaya nag-ingat si Pan Ho. Nagpakilala ang lalaki bilang tauhan ng sekretarya. Duda, tinawagan ni Pan Ho ang sekretarya pero walang sumagot. Sabi ng estranghero, nasa urgent meeting ang sekretarya at kung hindi siya naniniwala, aalis na siya. Mabilis na hinawakan ni Pan Ho ang pinto ng kotse. Inutusan niya ang lalaki na ipaalam kaagad sa kanya kapag nakarating na ang mga dokumento sa kalihim. Pagkatapos, umuwi si Pan Ho at nakita ang kanyang anak na malalim ang iniisip habang nakaupo sa sofa. Pinaalalahanan niya ang kanyang anak na huwag nang gumawa ng anumang kalokohan. Bigla namang tumawag ang kalihim ng Pangulo. Sinabi niyang natanggap na niya ang mga dokumentong ipinadala ni Pan Ho. Gayunman, sinabi ng kalihim na hindi sapat ang mga dokumentong iyon para pabagsakin si Kang Hyun. Hinimok ng kalihim si Pan Ho na maghanap pa ng karagdagang ebidensya. Sa ganitong paraan lamang makakapasok si Pan Ho sa Blue House. Sumagot si Pan Ho na magpapadala siya ng higit pang dokumento bukas, pero kailangan muna niya ng katiyakan mula sa kalihim. Natapos ang usapan. Tahimik na tumingin si Pan Ho sa labas ng bintana. Napansin niyang may nagmamanman pa rin sa kanya. Kaya napagpasiyahan niyang makipagkita kay Mion bukas bago sumikat ang araw. Ang kailangan ni Pan Ho ay patunay na ang asawa ni Kang Hyun ay nagsunog at pumatay. Hiniling din ni Pan Ho kay Mion na magpadala ng taong haharap sa sumusunod sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang mga tauhan ni Mion sa surveillance vehicle. Nagbalak kayo sila bilang mga gwardiya para linlangin ang stalker. Sa isang sandali ng kapabayaan, sinalakay ng mga tauhan ni Mion ang stalker. Sinamantala nila ang pagkakataong ito at nagmaneho para makipagkita kay Mion. Masayang ipinakita niya ang ebidensya na hiniling ni Pan Ho. Kasabay nito, matagumpay niyang ipinahayag na hawak din niya ang lihim ni Pan Ho. Pagkaalis ni Pan Ho, biglang napaligiran si Mion ng isang grupo ng mga goons. Sila ang mga tauhan ni Kang Hyun. Dinala nila si Mion sa isang abandonadong bodega. Lumaban siya, ngunit mabilis siyang napasuko. Bago mamatay, inamin ni Mion ang buong katotohanan kay Kang Hyun. Samantala, pinigil din ang kotse na sinasakyan ni Pan Ho. Dumating ang mga tauhan na pinamumunuan ni Assistant Park. Ang assistant, galit na galit, binasag ang mga bintana ng kotse ni Pan Ho. Mabilis na hinila ng iba pang mga tauhan si Pan Ho para questionin siya. Nagulat si Pan Ho na nabunyag ang kanyang mga ginawa. Ipinakita sa kanya ni Assistant Park ang ilang larawan na ibinigay ng sekretarya ng Pangulo. Ang mga larawang ito ay ipinadala ng mga tauhan ni Kang Hyun. Doon lang napagtanto ni Pan Ho na siya pala ay nalinlang. Kaagad pagkatapos, lumitaw si Kang Hyun. Galit siyang lumapit kay Pan Ho at kinuha ang ebidensyang nakuha ni Pan Ho mula kay Mion. Alam ni Kang Hyun na gusto siyang pabagsakin ni Pan Ho. Sa sandaling iyon, lumuhod si Pan Ho sa paanan ni Kang Hyun. Inamin ni Pan Ho na dinala niya ang anak para sumuko matapos malaman na pumatay ito, pero nang nalaman na anak pala ito ng chairman, itinago niya ang lahat. Gusto ni Pan Ho na siya na lang ang managot sa lahat. Nagmakaawa si Pan Ho kay Kang Hyun na patawarin ang kanyang anak. Pero wala nang pakialam si Kang Hyun sa sinabi ni Pan Ho, nagsimula na ang bagong araw. Hindi nakatulog si Pan Ho buong magdamag. Ngayon ang araw ng huling hatol para kay Sang Hyuk. Opisyal nang nagsimula ang paglilitis. Unang nagsalita si So Yaong, lahat ng paratang niya ay nakatuon kay Sang Hyuk, ngunit hindi siya pinakinggan ni Pan Ho. Maya-maya pa ay bumukas ang mga pintuan ng korte. Malamig na pumasok si Kang Hyun, nagliliwanag ng napakalaking aura. Pinagmasdan ni Kang Hyun ang bawat kilos ni Pan Ho. Nang matapos ang pagtatanghal ng abogado ng depensa, muling bumukas ang mga pinto. Pumasok si Ho Yaong, ang kanyang mga mata ay puno ng puot na nakatuon sa kontrabida. Kasabay nito, natagpuan ang kotse ni Cherim sa pantalan na lumubog sa ilog. Matapos maglahad ang magkabilang panig, oras na para kay Pan Ho na gumawa ng panghuling desisyon. Mahinahon na ipinahayag ni Pan Ho na walang sapat na ebidensya upang hatulan si Sang Hyuk. Dahil dito, pinalaya si Sang Hyuk. Ang hatol na ito ay nagwasak kay So Yaong. Nang makaalis, galit niyang tinanong si Pan Ho kung pinatay niya si Cherim. Subalit hindi sumagot si Pan Ho at umalis na lang. Bumalik siya sa kanyang opisina sa kalungkutan at bumagsak sa isang sulok. Lahat ng kasalanang nagawa niya ay hindi mapapatawad. Nagalit si Ho Yaong sa pagpapalaya kay Sang Hyuk. Sa sandaling iyon, may lumapit kay Ho Yaong, nagsasabing alam niyang balak niyang patayin si Sang Hyuk. Binigyan siya ng baril ng estranghero at pinayuhang siya na ang magtapos nito. Pagkaalis ng estranghero, tinawagan siya ni Kim Un, inanyayahan sa bahay para kumain. Agad na tumakbo si Ho Yaong sa banyo para suriin ang baril.
Naalala ni Huyaong ang araw na nabundol niya si Sang Hyuk gamit ang kanyang kotse. Tapos, naisip niya ang mapagmataas na mukha ni Sang Hyuk sa korte. Lalong lumakas ang hangarin ni Huyaong na maghiganti. Itinago ni Huyaong ang baril sa kanyang katawan at umalis. Nakita ang pagkabalisa ni Huyaong, hinawakan ni Kim Un ang kamay niya para aliwin siya. Hindi niya alam na nagdadala siya ng panganib sa bahay. Tumulog ang telepono ni Huyaong pero nang makitang tawag ng ama niya, ibinaba niya ito. Ito ang unang pagbisita ni Huyaong sa bahay ng kanyang kasintahan. Maraming bodyguard ang lumitaw nang bumalik ang kotse ng dalaga. Masayang ipinakita ni Kim Un kay Huyaong ang paligid ng bahay. Samantala, sa kanyang pribadong opisina, nakikinig si Kang Hyun sa ulat ng kanyang tauhan tungkol sa background ni Huyaong. Si Huyaong ang nagplano ng pagpatay sa batang si Master Sung Hyun. Nag-aalala si Assistant Park na baka saktan ni Huyaong ang dalaga. Kaya, balak ni Assistant Park na kumilos muna para alisin ang banta. Gayunpaman, pinigilan ni Kang Hyun ang kanyang tauhan. Gusto niyang makita kung paano haharapin ni Huyaong ang sitwasyon. Matapos umalis ang kanyang pinagkakatiwalaang katulong, tinawagan ni Kang Hyun si Panho. Inihayag ni Kang Hyun na ang pumatay sa kanyang anak ay kasama ng kanyang anak na babae. Siyempre, nahulaan ni Kang Hyun kung bakit naroon si Huyaong. Takot na takot, nakiusap si Panho kay Kang Hyun na patawarin ang kanyang anak. Galit na galit si Kang Hyun dahil sina Panho at ang anak nito ay patuloy na sinusubukang saktan ang kanyang pamilya. Nagbanta siyang haharapin niya silang dalawa. Nang mga oras na yon, bumalik si Sang-hyuk sa mansyon. Matagal na ring panahon mula nang umuwi si Sang-hyuk. Pagpasok pa lang sa hardin, naging arogante si Sang-hyuk nang makita ang binata sa harap niya. Nawalan ng katinuan si Huyaong. Ang taong nakatayo sa harap niya ang pumatay sa kanyang ina. Nang ilalabas na ni Huyaong ang baril para barilin si Sang-hyuk, masayang lumapit si Kimon at ipinakilala ang nobyo kay Sang-hyuk. Si Sang-hyuk, na sobrang mahal ang kapatid, ay mainit na bumati kay Huyaong. Sa sandaling iyon, pinigil ni Huyaong ang galit at nakipagkamay sa kanyang kaaway. Hindi inaasahan, tinanong ni Sang-hyuk kung nagkita na ba sila noon. Ngumiti si Huyaong at sinabing hindi siya sigurado. Mabilis na binawi ni Huyaong ang kamay at umalis kasama si Kimon. Pagkatapos, sinuri ni Huyaong ang baril na inihanda niya, saka inayos ang kanyang damit bago maghapunan. Si Jae-young, na laging palakaibigan sa nobyo ng anak sa harap niya, ay tinawag sina Kimon at Huyaong para sumalo sa hapunan. Tahimik na umupo si Huyaong sa mesa, matay puno ng galit habang nakatitig kay Sang-hyuk. Samantala, sinusubukan ni Soyaong na tawagan si Panho. Subalit, wala ng oras si Panho para sumagot. Nagmamadaling nagmamaneho si Panho papunta sa bahay ni Kang Hyun. Ang kanyang galit ay nagpabulag sa kanyang pag-isip. Natakot si Panho nang sabihin ni Kang Hyun na siya mismo ang bahala sa lahat. Pagkatapos ng hapunan, malamig na naglakad si Kang Hyun patungo sa mesa. Patuloy na pinahihirapan ni Sang-hyuk si Huyaong. Minamaliit ni Sang-hyuk ang katayuan ni Huyaong. Nagtataka siya kung bakit nakaupo si Huyaong sa parehong mesa niya. Pero dahil nobyo siya ng kapatid, usisang tinanong niya kung ano ang tingin ni Huyaong sa kapatid niya. Mahinahon na sumagot si Huyaong na si Kimon ang pinakamabait na tao sa mundo. Nang makita ang ngiti ng anak, naging seryoso si Kang Hyun. Gusto niyang malaman kung gaano kalalim ang nararamdaman ni Huyaong para sa anak niya. Maya-maya pa, patuloy na tinawagan ni Soyaong si Jae-young. Si Jae-young, naiinis, kinuha ang telepono at pumasok sa kanyang silid. Pagkasagot ni Jae-young, inihayag ni Soyaong na 2 taon na ang nakalipas, naging suspect sa pagpatay si Sang-hyuk. Ang biktima ay ang ina ni Huyaong. Maging ang aksidente ni Sang-hyuk ay bahagi ng plano ng paghihiganti ni Huyaong. Nagulat si Jae-young nang marinig ang katotohanan, hindi na siya makatayo. Nagpatuloy si Soyaong na inihanda ni Huyaong ang buong plano sa loob ng 6 na buwan. Mukha ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ni Sang-hyuk. Hindi pa rin alam ni Sang-hyuk ang nalalapit na panganib. Pakiramdam niya ay pamilyar ang hitsura ni Huyaong. Nagbigay ng masamang ngiti si Huyaong. Mahinahon na sinabi ni Huyaong na nagkita sila 2 taon na ang nakalipas, 2 taon at 3 buwan nga. Nagulat si Sang-hyuk na malinaw na naalala ni Huyaong. Ipinaliwanag ni Huyaong na nagkita sila sa istasyon ng pulisya at pinalaya si Sang-hyuk pagkatapos. Tensyonado na pinagmasdan ni Kang Hyun ang sitwasyon. Biglang sumiklab ang asthma ni Huyaong. Pilit niyang ininom ang kanyang gamot para mapigilan ang mga sintomas. Alam ni Kang Hyun ang pinagmulan ni Huyaong, ngunit pinili niyang manatiling tahimik at magmasid. Matapos mabawi ang kanyang katinuan, masakit na isinalaysay ni Huyaong ang hatol ng korte. Pinalaya na si Sang-hyuk. 1 buwan matapos ang hatol, pumanaw ang ina ni Huyaong. Galit na tumayo si Huyaong at tinanong kung nakaramdam ba sila ng guilt sa mga biktimang pinatay nila. Hindi na intindihan ni Kimon ang sinasabi ng kanyang kasintahan. Nagmakaawa siya sa kanyang ama na patawarin ito. Si Kang Hyun, ayaw magalit ang anak, pinalaya si Huyaong sa mansyon. Biglang nagsalita si Sang-hyuk. Kinutya ni Sang-hyuk ang ina ni Huyaong, sinabing hindi niya naalala ang pangalan nito. Sa puntong ito, hindi na mapigilan ni Kang Hyun si Huyaong, nagdulot ng kabaliwan ang galit niya. Galit na inilabas ni Huyaong ang baril at itinutok ito sa mukha ni Sang-hyuk. Nagulat si Sang-hyuk nang itutok ni Huyaong ang baril sa kanya. Si Kim-in, nakaupo sa tabi niya, ay takot na pinapanood si Huyaong. Sinubukan ni Kang Hyun na pakalmahin si Huyaong, nangako na pababayaan ito, ngunit hindi pinansin ni Huyaong ang payo, iginiit na mas mahalaga ang buhay ng kanyang ina. Biglang tumayo si Kim-in sa harap ng baril, nagmamakaawa kay Huyaong na iligtas ang kanyang pamilya. Natakot si Kang Hyun nang makita ang kanyang anak na gumawa ng napakadelikadong bagay. Pinayuhan niya itong umalis pero itinulak siya ni Huyaong. Nagmadali si Huyaong patungo kay Sang-hyuk nang walang pag-aalinlangan.
Sa labas, dumating din si Panho pero pinigilan siya ng seguridad. Biglang may putok ng baril na ikinagulat ng lahat. Naramdaman ni Panho na may mali. Tinamaan ng bala si Sangyok pero nabaril din si Hoyaong. Tumakbo palabas ng silid ang kanyang ina na may baril na nakatutok kay Hoyaong. Dahil sa sakit, bumagsak si Hoyaong. Bago nawalan ng malay, sinubukan niyang barilin si Kang Hyun pero agad siyang binaril ni Jaeyoung. Natigilan si Kang Hyun at ibinaba ang kanyang baril. Nilapitan niya ang nababalisang asawa at sinabi na ibigay ang baril, tapos na ang lahat. Biglang dumating si Assistant Park. Tinulungan si Jaeyoung na pumasok sa isang silid ng kanyang asawa at katulong. Samantala, buhay pa rin si Sangyok. Agad na dinala si Sangyok para magpagamot. Pagkatapos ng lahat, si Kim Eun lamang ang nanatiling sugatan ng puso habang pinapanood si Hoyaong na nakahiga sa dugo. Sa kanyang huling sandali, sinubukan ni Hoyaong na humingi ng tawad sa kanyang kasintahan. Kaagad pagkatapos, dumating si Kang Hyun, niyakap ang kanyang anak na babae at umalis sa lugar. Sa sandaling iyon, dumating si Panho. Natigilan siya nang makitang binaril ang kanyang anak. Maraming bodyguard ang pumasok pero pinigilan sila ni Assistant Park. Gusto niyang makita ni Panho ang mukha ng anak niya sa huling pagkakataon. Si Panho, sa matinding sakit, niyakap ang kanyang anak at sinabing oras na para umuwi. Subalit, wala ng buhay si Hoyaong. Sa labas, dumating ang mga pulis at paramedics. Mabilis nilang dinala si Hoyaong sa stretcher. Tinitigan ni Panho si Kang Hyun ng masama. Pagkatapos ay tumayo si Panho mag-isa, nakatitig sa katawan ng kanyang anak nang hindi kumukurap. Inihayag ng pulisya na patuloy pa nilang iniimbestigahan ang pangyayari. Kinuha ni Assistant Park ang buong pananagutan, sinasabing si Hoyaong ang nagtutok ng baril sa pamilya ng chairman at kumilos siya para protektahan ang kanyang boss. Sinabi rin ng assistant na may pananagutan ang pulisya sa pagpayag kay Hoyaong na magkaroon ng baril. Kinumpirma ng forensic examination na ang mga fingerprints sa baril ay kay Hoyaong nga. Gayunpaman, alam ng mga pulis na sila ang tunay na utak. Samantala, ang misteryosong taong nagbigay ng baril kay Hoyaong ay napaligiran ng mga tauhan ni Kang Hyun. Gusto nila siyang sumuko at umamin sa krimen. Ang pagkamatay ng kanyang nobyo ay matinding dagok kay Kim Eun. Lalo siyang nalilito, palaging sumasakit ang ulo na nagsasanhi ng kanyang pagkahimatay. Ginanap ang libing ni Hoyaong. Si Panho, nalulunod sa kalungkutan, ay lumuhod sa harap ng altar ng kanyang anak. Tanging si Soyaong lang ang dumating para magbigay pugay. Sinabi ni Soyaong na may nagbigay ng baril kay Hoyaong pero ayaw makinig ni Panho sa ngayon. Pagod na siya sa nangyari. Pakiramdam niya'y talagang hindi patas ang buhay sa kanya. Ginawa niya ang lahat para protektahan ang anak pero sa huli, nasaksihan pa rin niya ang masakit na kamatayan nito. Matapos ayusin ang libing ng kanyang anak, nagpasya si Panho na umamin. Nais niyang managot sa mga krimen na kanyang ginawa. Sa labas, nanonood si Congressman Jung at ang Presidential Secretary. Nilayo ng Blue House na gamitin si Panho bilang kasangkapan. Tanging si Sang-hyuk lamang ang hindi nababagabag sa mga krimen na ginawa niya. Galit na galit si Kang Hyun sa pag-ugali ng kanyang anak. Matapos mamatay si Hoyaong, araw-araw ay dinadala ni Kang Hyun ang mabigat na isipan. Bigla, nakarinig si Kang Hyun ng ingay mula sa kwarto ng kanyang anak. Nang suriin niya, nakita ni Kang Hyun si Kim Eun na bumagsak sa sahig. Maraming uri ng gamot ang nasa mesa. Agad namang dinala sa ospital si Kim Eun. Bagamat naligtas siya, malamang na hindi nagagaling ang kanyang katawan. Ang balitang ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan kina Kang Hyun at asawa. Maya-maya, naghahanda na si Sang-hyuk na umalis ng bansa. Hindi inaasahan, si Sang-hyuk ay hinarang ni Soyaong. Mayabang na hinamon ni Sang-hyuk si Soyaong, ngunit mumiti lamang siya at sinabing sa susunod ay ipapakulong niya ito. Pansamantalang kumalma ang mga bagay-bagay. Sa dalampasigan, nakipagkita si Panho kay Kang Hyun para mag-usap. Nakiramay si Panho sa sitwasyon ni Kim Eun, sinabing kumilos siya ng padalos-dalos dahil sa labis na kalungkutan. Bagamat magkaaway sila, pareho silang nawalan ng mga taong pinakamamahal nila. Ito ang kabayaran na dapat nilang tanggapin para sa kanilang mga kasalanan. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.